Buksan mo ang iyong mga mata. Natagpuan ko ang aking sarili na nakaupo sa isang trono. Sa harap mo ay isang silid. Napakalawak niyan. Maaari kang magkaroon ng isang buong konsyerto. Mayroong mahabang pila ng mga tao na nakasuot ng itim na damit sa magkabilang gilid. Nakaluhod na nakayuko ang ulo na puno ng takot ang mukha. Madilim ang lugar na ito. May ilang nakakatakot na apoy. Kumikislap sa mga lumang lampara. Ginagawa nitong malamig at nakakatakot ang hangin. Napakurap ako habang sinusubukang i-digest ang impormasyon. Mabuhay ang emperador ng kadiliman. Naghiyawan ang buong crowd. Muntik na akong mahulog sa trono. Dahan-dahan. Ano ang tawag mo sa akin? Nagpanik ako. Isang lalaking nakaitim na coat. Mukhang may tumaas na senior official. Seryoso pero excited na boses. Kamahalan. Sa wakas ay nagising siya pagkatapos ng mahabang pagtulog. Ang imperyo ng kadiliman ay naghihintay sa iyo sa loob ng maraming siglo. Simula nung nawala ka, namatay ang mga ilaw. Ang paninira sa atin ay masama, at itulak tayo sa bingit ng pagkawasak. Pero ngayon bumalik ka, mag-utos ka. Kamahalan, pupunasan natin ang mga light crane na iyon. Agad akong naubusan ng salita, isang script ng larong role-playing. Naidlip lang ako. Paggising mo naging multo ka na. I snap my hands, masakit hindi na nanaginip. Huminga ng malalim. Nagpa siya akong subukan ang pinakasimpleng tanong. So sino ako? Tahimik ang buong kwarto. Napatingin sa akin ang mga lalaki. Para akong nagtanong ng isang mahusay. Hindi makajos na tanong. Ngunit sa kabutihang palad, mabilis na ipinaliwanag ang opisyal na pangalan ng Kia, na may panatikong ekspresyon. Ikaw ang Dark Emperor. Ito ang ating dakilang pinuno. Mayroon kang walang kapares na kapangyarihan. Kaya nilang kontrolin ang kadiliman. Ang pagyuko sa espasyo ay nagpapatawag ng milyon-milyong halimaw at drill tuktok. Tinaas ko ang kamay ko at humarang. In short, malakas ako diba? Tama. Kamahalan. Tumango siya. Kaya pwede ba akong matulog ulit? Natahimik na naman ang kwarto. Seryoso ako. Hindi ako ang pangunahing tauhan. Gusto nilang sakupin ang mundo o isang bagay. Kung malakas na, hindi na kailangang lumaban. Hayaan mo na lang akong matulog. Ngunit bago ko ma-enjoy ang susunod kong pagtulog, bumukas ang higanteng pinto ng Great Hall. At pumasok ang isang sundalo na may takot sa mukha. Kamahalan. Darating ang banal na hukbo. Sinasabi nilang sinisira nila ang hari ng demonyo. Napabuntong hininga ako at nalaman ko kaagad kung anong klaseng kapayapaan iyon. Okay, kung hindi nila ako pinatulog, tingnan muna natin kung sino ang mawawalan ng tulog. Nakatayo ako sa mga dingding ng kastilyo. Ipikit mo ang iyong mga mata dahil inaantok ka. Tumingin sa ibaba. Nakapila sa ibaba ang tropa. Nakasuot sila ng matingkad na dilaw na baluti. Dala ang kalasag ng krus. At sumisigaw ng mga ganyan. Mga mandirigma ng liwanag. Ngayon ay sisirain natin ang Demon Lord. Nakasimangot ako. Pero wala akong nagawa. Kailan kayo nagkaroon ng sama ng loob sa akin? Isang light faction commander na nakasakay. Umakyat ang maringal na puting kabayo. Ang kanyang baluti ay sumasalamin sa araw. Parang gustong sunugin ang retina ko. Inihagis lang niya ang kanyang espada sa langit at sumigaw. Ikaw ang Demon King. Ikaw ang sagisag ng kadiliman. Hangga, mayroon ka. Walang kapayapaan sa mundong ito. Bamantong hininga ako at pinunasan ang aking mga templo. Para sabihin yan, ayaw mo ng kapayapaan. Hinawakan ng commander ang hawakan ng espada nang hindi nagsasalita. O mandirigma lumabas. Bumaba ang tingin ko sa umaasenso na tropa at lumingon. The black-clothed official na nakatayo sa tabi niya. Kailangan ba natin silang bugbugin? Agad niyang iniyuko ang kanyang ulo sa magalang na boses. Kamahalan. Iwagayway mo lang ang iyong kamay. Maaari nating lipulin ang mga ito. Ngunit kung gusto mo ng mas magaan na parusa, iminumungkahi kong gamitin ang sumpa ng 5 at 9 sa kanila. Naisip ko, oh ang ganda, 5 hanggang 9, ganoon din ako sa kanila. Itinaas ko ang kamay ko para bigkasin ang isang simpleng mantra. Gumawa talaga ako ng ilang salita. Sounds cool cho, mukhang profesional. Isang itim na foglan sa buong larangan ng digmaan. Wala pang 5 segundo mamaya, isa-isang nahulog ang lahat ng mga sundalo sa light side. At matulog na parang kamatayan. Ang ilan sa mga kabayo ay bumaba na rin sa hilik. Nakabuka ang bibig ng commander. Pinagmamasdan ang ating hukbo na parang hinog na saging. What the hell? Nagkibit balikat ako.
Ano ang sinaktan mo sa akin? Gusto ko lang matulog. Ngayon ang lahat ay natutulog ng magkasama. Sa ilalim ng kastilyo ang tanging espasyong natitira. Ang tuloy-tuloy na hilik ng libu-libong sundalo. Tumalikod ako at humikab, at ngayon ay matutulog na ulit kami. Kayo na bahala sa sarili nyo. Kinaumagahan ay binuksan ko ang aking mga mata. Nakita ko sa harapan ko ang isang bundok ng mga papel. Ano ito? Nakasimangot ako. Magalang na sumagot ang opisyal na nakasuot ng itim. Kamahalan. Ito ay isang protesta mula sa liwanag na bahagi. Sinabi nila na mayroon kang negatibong epekto sa kanilang militar. Hindi sila makakalaban ng matagal. At isang paghahabot. Inilibot ko ang aking mga mata. Dumating sila para bugbugin ako. At ngayon ay idinmanda nila ako. Oo. Kamahalan, at nagpapadala rin sila ng mga aplikasyon para sa pangmatagalang bakasyon, para hindi magising sa oras. Umupo ako sa trono na nakayuko, gusto ko lang matulog, inihiga ko pa rin ang ulo ko sa mga nakakatawang demanda na ito. Tapos bumukas ulit yung pinto ng hall. Pumasok ang isang grupo ng mga taong nakasuot ng puting damit. Tumingin-tingin sa paligid na may mausisa na mga mata. Si Led ay isang blonde. Sa kamay ng isang tungkod na kumikinang sa liwanag. Sinong tinitignan ko? Bulong ng opisyal na nakaitim ang damit sa tabi niya. Kamahalan. Ito ay Street, Cecilia. Siya ay itinuturing na isang anghel ng liwanag. Delikado siya. Panganib. Binalik ko ang tingin ko sa babaeng ito. 5 talampakan ang taas. Mukha flapang gatas. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang fangirl na nakikipagkita sa isang idolo. Nilaslas ko ang labi ko, kung saan mapanganib. Biglang sumugod sa trono si Street, Cecilia, sa aking mga tuhod na may kumikinang na mga mata. Ang madilim na emperador. Kamahalan, tanggapin mo sana ako bilang alagad ko sa buong palasyo. Umubo ang opisyal na nakasuot ng itim na Amerikana. Kamahalan. Huwag kang magpaloko. Tiyak na ito ay isang bitag. Agad namang lumingon si Cecilia. Itinaas niya ang kanyang mga tauhan at nagbanta na tatahimik siya. Ang lakas ng loob mong insultuhan ang magiging guro ko. Agad na pinatahimik ang pangalan ng opisyal. Nabaluktot ang mukha. Pinisil ko ang noo ko. Master, ni hindi ko nga alam kung sino ka. Huminga ng malalim si Celia sa kanyang fetishized na mga mata. Matapos matulog ng matagal, nagkaroon ako ng oras para isipin ang buhay. Napagtanto ko na ang kadiliman ay hindi masama. Nakakatulong din ito sa mga tao na makapagpahinga. Pinipilit ng liwanag ang mga tao na lumiwanag. Laging nagtatrabaho, laging nag-aaway. Ngunit ang dilim ay madilim. Kadiliman, bigyan mo kami ng tulog, bigyan mo kami ng kalayaan. Ikaw ang tagapagligtas ng mundo. Ang pangalan ko ay ang opisyal ng itim na balabal. Nilinggan ko ang opisyal sa mahinang boses. May paraan ba para maibalik siya? Umiling siya sa kawalan ng pag-asa. Kamahalan, mukhang hindi sinasadyang nakagawa kami ng bagong kulto. At pagkatapos maproseso ang demanda ng light side. Sa pamamagitan ng paghahagis ng lahat sa isang sulok at hindi pinapansin. Nagpa siya akong mag-meeting. Ito ay mahalaga para sa mga tagasunod. Kamahalan, ang opisyal na nakasuot ng itim na Amerikana ay yumuko. Ano ang susunod mong gagawin? Kinapa ko ang baba ko sa pag-iisip. Paano kung hindi na tayo mag-away? Ito ay lumiliko sa psikolohikal na taktika. Sabay-sabay na nagtaas ng ulo ang buong grupo. Isang nalilitong tingin. Isang general ang tumayo sa seryosong boses. Nais ng iyong kamahalan na gumamit ng mga taktika sa pagmamanipula ng psikolohikal. Gamit ang kadiliman upang multuhin ang kanilang mga pangarap. Binubuhay nila sila sa takot. Sinuot ko ang kamay ko. Kung hindi natin gagawin iyon, tayo ang tunay na kontrabida. Mayroon kaming isang mas mahusay na paraan. Tumayo ako at lumabas sa gitna ng classroom. Itaas ang isang daliri ng may kumpiyansa. Gagawin nating magaan ang sasakyan. Gusto ang dilim. Natahimik ang kwarto. Masama ang ngiti ko. Subukang mag-isip tungkol sa gilid. Kinamumuhian tayo ng liwanag. Dahil sa tingin nila ay masama ang kadiliman. Ngunit kung ipabatid natin sa kanila na ang kadiliman ay mas mabuti kaysa liwanag. Kung gayon, bakit dumura ang opisyal? Ibinagsak ko ang kamay ko sa mesa. Nagbubukas kami ng resort. Tumayo ang isang retainer na pulang-pula ang mukha na bakla para sa kanyang kamahalan. Tayo ang imperyo ng kadiliman. Ito ay hindi isang kumpanya ng paglalakbay.
Tinapak ko siya sa balikat. Hindi mo maintindihan. Subukan mo lang mag-isip. Isang malamig na lugar na walang maliwanag na araw, Chang. Hindi pinipilit na gumising ng maaga. Walang asno malapit sa puwet. Sino ba naman ang ayaw? Nagsimulang dumagundong ang buong silid. Tila ang aking ideya ay hindi eksaktong walang katotohanan. Saglit na ikinapit ng opisyal na nakaitim ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay tumango. May katuturan ang kamahalan. Kung itinataguyod natin ang kadiliman bilang isang uri ng pagpapahinga, ang mga tao ng liwanag, maaaring automatikong lumipat sa aming panig. Pinitik ko ang kanang kamay, at kapag ang kanilang mga tao ay nagsimulang mas gusto ang dilim, ang magaan na pamahalaan ay babagsak sa sarili nitong, dahil wala ng suporta. Kung gayon hindi natin kailangang lumaban at manalo. Lahat ng nasasakupan ko ay tumingin sa akin na may paghanga sa mga mata. Bulong ng isang general, ang iyong kamahalan ay isang madiskarteng henyo. I folded my arms proud na nakatingin sa ibaba. Siyempre, Tara na sa trabaho. Matulog na tayo. Ang liwanag na bahagi ay malapit nang mawala ang mga bisita nito. 3 araw pagkatapos ng Shadow Resort plan ko, opisyal na gumagana. Noong una akala ko kakaunti lang ang mga taong kasali. Ngunit hindi. Kakabukas lang nito isang araw at mas dumami pa ang mga bisita. Pagdiriwang ng diskwento, nakatayo ako sa balcony ng kastilyo habang nakatingin sa batis. Hinayla ng lalaki sa kanyang mga mata ang letrang isang bibig ang sulat O. Tumayo sa tabi ko ang opisyal na nakasuot ng itim. Pare-parehong nalilito. Kamahalan. Tila ang mga maharlika ng liwanag na bahagi ay nagpadala ng tainga sa isa't isa. Na, ito ay isang perpektong lugar upang makatakas mula sa mga panggigipit ng buhay. Pinaikit ko ang mata ko. Nakita ang isang grupo ng mga maharlika na nakasuot ng malalambot na fur coat. Ay naglalakad papasok, nagtatawanan at nagsasaya. Isang babae ang nag-flutter ng fan sa kanyang bibig sa mahinang boses. Sa wakas, mayroon ding isang lugar upang lumayo sa liwanag ng Chang. Ang lugar na ito ay perpekto para sa pagpapahinga. Isa pang maharlika ang tumango doon. All these years akala ko nakakatakot ang dilim. Pero ito talaga ang mahal ko sa buhay. Tinawid ko ng maayos ang gilid ng bibig ko para makita ang light side government. Paano haharapin ito? Makalipas ang 3 araw, opisyal na nagpadala si Pope Light ng liham ng protesta. Ang emperador ng kadiliman, anong mga trick ang ginamit mo upang akitin ang ating mga maharlika? Tumanggi silang lumahok sa mga seremonya. Ang liwanag ay ayaw nang lumaban sa iyo, at maging, at libreng PR para sa iyong Shadow Resort. Hinihiling ko sa iyo na isara kaagad ang pinto. Kung hindi ay gagawin natin. Mayroong malakas na mga hakbang. Tapos na akong magbasa ng tumatawa. Ang liwanag ay nawawala ang mga tapat na tagahanga nito. Magalang na tanong ng opisyal, sisigat ka ba sa sulat ng Papa? Pamitik ako ng snack. Sumulat muli, hayaan silang magpasalamat sa iyong interes. Dahil sa tumaas na demand, magbubukas tayo ng mas maraming sangay. Inaanyayahan ka naming maranasan ito. Nawala ang sa fan pen. Umungol si Kay na naging matingkad na pula ang kanyang mga mata. Lahat ay natatakpan ng itim na apoy. May mahinang boses sa iyong ulo. Hindi mo may tatago sa akin. Nandito na ako simula nang dumating ka sa mundong ito. Mabilis na binibigkas ni Elara ang mantra. Gumawa ng seal ring sa paligid ni Kai. Ngunit kapag ang iyong magic ay humipo sa iyo, agad itong tinutupok ng apoy. Napabuntong hininga si Kai. Nagsisimula pa lang ang isang bangungot. Pagkatapos ng insidente kagabi, nagpa siya si Kai na maghanap ng mga sagot. Ikaw at ang Ella ay magpatuloy sa iyong paglalakbay. Pero may nakatingin sa kanila sa malayo. Isang lalaking nakamaskara na may malamig na mata. Sa kanyang kamay ay isang espada na may mga sinaunang simbolo. Bulong ni Elara kay Sky. Kami ay binabantayan. Hindi nagtagal at tumalon ang estranghero mula sa kadiliman. Pag-atake na may hindi kapani-pani walang bilis. Iniwagayway ni Kai ang kanyang kamay na gumagawa ng firewall. Ngunit naputol ito ng espada ni Kia. Parang wala lang. Sino ka? Umungol si Kai sa estranghero at sinabing ikaw ang napili. Ngunit kaya mo bang kontrolin ang apoy sa loob mo? O dito nakita tatapusin? Ang Kai ay gumiling ng mga ngipin nito na naghahanda para sa isang labanan para sa kaligtasan.
Marahas na sumiklab ang labanan. Ginamit ni Kai ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Ngunit ang estranghero ay hindi kumikibo. Matalas at tumpak ang mga suntok ng kanyang espada. Patuloy na itulak si Kai sa defensive. Sa panahon ng panganib, naramdaman ni Kai ang boses sa kanyang ulo. Libre mo ulit ako. Ako lang ang makakatulong sa iyo na manalo. Nag-aalangan sila ngunit walang ibang pagpipilian. Pumikit siya para masunog ang itim na apoy. Ang galit ay bumubuhos sa iyong katawan. At sa isang kisap mata ay nagpakita siya sa harap mismo ng kalaban. Nagpakawala ng malakas na itim na apoy. Nagtatakang tumingin sa likod ang estranghero. Ikaw ang taong iyon. Imposible naman. Lumingon siya at nawala sa dilim. Boy humihinga ng husto. Pakiramdam ang itim na apoy na hindi pa ganap na nawawala. Ano ang ibig sabihin nito? Ipinagpatuloy ni na Elara at Kai ang kanilang paglalakbay sa hilaga. Sa wakas ay nakarating sila sa isang misteryosong nayon, kung saan mayroong isang matandang propeta na nagngangalang Mira. Nang makita niya si Kai, natahimik siya at saka dahan-daang nagsalita. Mayroon kang dalawang apoy sa iyo. Isang liwanag, isang kadiliman. Ang kapalaran ng mundong ito. Depende sa choice mo, Kai. Pinisil ni Kai ang kamay. Hindi niya maibabalik ang ulo. Ipinagpatuloy ni Kai at Ella ang kanilang paglalakbay sa isang baybaying bayan na tinatawag na Valeralia. Ito ay sikat sa mga mandirigma, gumamit ng water magic. Dito nila narinig ang chismis tungkol sa isang babaeng mandirigma na gagawa nitong kontrolin ang tubig. Mag-isa niyang natalo ang mga pirata. Pagdating ni Kai sa daungan, may nakita kang babaeng may asul na buhok, matalas na mata. Nakikipag-usap kami sa isang grupo ng mga mersenaryo. Ang babaeng iyon ay walang iba kundi si Aqua. Kung ayaw mong malunod, huwag mo akong sundutin. Sabi ni Aqua at ikinaway ang kanyang mga kamay. Isang malaking alon na nagmumula sa kung saan. Nilamon ng isang buong grupo ng mga mersenaryo. Lumapit ang mga lalaki upang subukang kumbinsihin si Aqua na sumali sa grupo. Ngunit tumanggi siya. Wala akong sinusundan. Sarili ko lang ang ipinaglalaban ko. Walang ibang paraan. Hinahamon ni Kai si Aqua na patunayan ang kanyang lakas. Ang labanan ay naganap sa daungan. Marahas na nagbanggaan ang tubig at apoy VA. Undervalued si Kai laban sa mga flexible na pag-atake ng Aqua. Ngunit may lakas ng loob at pagkamalikhain sa labanan. Sa wakas ay nanalo ka sa digmaan. Napatingin si Aqua sa bata na may paghanga. Maaari mo akong labanan ng hindi namamatay. Okay, sasamahan kita. Pero wag kang umasa na magiging madali ako. Ang susunod na paglalakbay, pinangunahan ang grupong Kai sa isang malawak na lambak ng mga bato. Ang tahanan ng isang tribong mandirigma. Narinig nila ang tungkol sa isang higanteng kayang kontrolin ang lupain. Napakalakas nito na kaya nitong durugin ang isang bundok. Sa mga kamaumulang, pumunta si Kai sa arena ng tribo at nasaksihan ang kasamaan. Ito ay isang higanteng mandirigma na may mga kalamnan. Madali nilang tinatalo ang bawat kalaban. Hinahamon ni Kai ang masamang tunggalian upang patunayan ang kanyang halaga. Matindi ang labanan kapag ang kasamaan ay patuloy na lumilikha ng mga pader, sipa at malakas na suntok. Bawat suntok niya ay nagpayanig sa lupa. Napipilitan si Kai na gumamit ng mga flexible na taktika. Gumamit ng bilis upang umiwas at maghangad na talunin ang kalaban. Habang malapit nang matapos ang labanan, ginagamit ni Kai ang kanyang apoy para tunawin ang lupa. Nagiging sanhi ng pagkawala ng balanse ng presyon. Mula doon upang manalo, tumawa ka ng malaki, malakas ka, bata. Okay, sasali ako sa grupo mo. Ngunit tandaan, hindi kami sumusunod sa mga utos. Upang mahanap ang maalamat na Ice Shaman, ang grupo ng Kai ay nagtungo sa malamig na hilagang bundok. Dito nila narinig ang tungkol sa isang misteryosong lalaki. Maaari mong i-freeze ang isang buong hukbo sa isang sulyap, sa isang gabi ng snowstorm. Kapag ang mga lalaki ay naghahanap ng masisilungan, isang anino ang lumitaw. Isa itong icer, isang lalaking kasing lamig ng yelo ang mga mata. May kulay pilak na puting buhok. Umalis ka dito. Kung hindi, ikaw ay magiging isang estatwa ng yelo magpakailanman. Malamig na sabi ng humipo. Tumangging umalis si Kai at determinadong lumaban. Nagpatawag si Ice ng serye ng mga sibat ng yelo.
Pag-atake sa hindi kapani-paniwalang bilis. Sa tuwing sinusubukang lapitan ni Kai, ikaw ay napaatras ng blizzard na nilikha ni Ice. Napagtanto na hindi ka mananalo. Sa pamamagitan ng purong kapangyarihan, ginagamit ni Kai ang apoy upang lumikha ng isang ligtas na espasyo. Itigil ang Blizzard of Ice. Pagkatapos ng mahabang laban, sa wakas ay nasira ni Kai ang depensa. Napabuntong hininga ang hamog na nagyelo ng kalaban na si Ice. Malakas ka para mabuhay ako. Baka sasamahan kita saglit, pero wag mong asahan na madali tayong magkaibigan. Ang susunod na destinasyon ni Kai ay isang lungsod sa ulap. Protektado ng isang mandirigma, maaaring magpatawag ng kulog mula sa langit. Isa siyang eskrimador na kasing bilis ng kidlat. Gamit ang espada, maaari itong magpadala ng kuryente sa sinumang kaaway. Pindutin ito, lumapit si Kai sa spin at hinamon siya sa isang tunggalian. Ngunit sa sandaling magsimula ang labanan, tuluyan nang nabigla si Kai. Masyadong mabilis ang bilis. Ang mga suntok ay parang kulog. Hindi makapag-react si Kai. Napipilitang baguhin ni Kai ang taktika. Tumutok sa paunang pagbabasa ng galaw ng nababanat at eksaktong counterattack. Sa wakas ay may explosive firepower. Tinalo ni Kai si Thun. Nakangiti sa balikat Kai. Matagal na ang nakalipas. Ngayon ko lang nakilala ang isang taong kayang hawakan ang bilis ko. Okay, pasok na kami. Ngunit tandaan, hindi kita mapapatawad kung mabagal ka. Pagkatapos magtipon ng sapat, nagsimulang magsanay ang mga miyembro ng grupong Kai. Matutong pagsamahin ang kapangyarihan ng bawat elemento. Dumadaan sila sa maraming hamon upang madagdagan ang pakikipag-ugnayan. Mula sa pagprotekta sa isang nayon mula sa mga halimaw, para labanan ang mga mahiwagang humahabol. Ngunit papalapit pa rin ang dilim. Isang mas malakas na puwersa. Kung anuman ang kanilang hinarap, naghihintay sa harap, handa nang lamunin ang mundo. Sa sandaling umalis ka sa templo, hinarang ng isang misteryosong lalaki ang grupo ni Kai. Isang mandirigma na nakasuot ng itim na balabal na may kumikinang na mga mata. Sino ang pinakamalakas sa inyo? Narinig kong tanong niya sa malamig na boses. Lumapit si Kai. Agad na sumiklab ang labanan. Ngunit kahit na nagising tayo sa bagong kapangyarihan, si Kai ay nalulula pa rin. Ang maitim na mandirigmang ito ay may kakayahang sumipsip ng elemento. Gawing walang silbi ang lahat ng pag-atake. Napilitan ang grupo na umatras sa isang mapanganib na sitwasyon. Napagtanto na hindi sila sapat na malakas upang talunin ang kalaban. Actually, after 7 talo sa Dark Warrior, nagpasya ang grupo ni Kai na maghiwalay para magsanay ng hiwalay. Hanapin ang tunay na kapangyarihan, bago bumalik para harapin ang kalaban. Pumunta si Kai sa isang bulkan, kung saan nakilala niya ang isang sinaunang dragon ng apoy. Alamin kung paano kontrolin ang firebending sa pinakamataas na antas. Ako na ginalugad ang sagradong tagsibol, kung saan siya ay nagsasanay upang gumawa ng mga pag-atake. Ang pinakamalakas na tubig. Presyon sa isang canyon kung saan ang gravity ay binago. Tulungan kang pagbutihin ang iyong kakayahang kontrolin ang lupain. AI sa tuktok ng walang hanggang iceberg Sham, kung saan mo natutunan kung paano gumamit ng kapangyarihan. Nagyayelong oras sa isang sandali na spray sa gitna ng isang bagyo upang sanayin ang kapangyarihan ng purong electrical control. Nang matapos ang training, ang buong koponan ay mas malakas kaysa dati. Alam nila yun. Ang susunod na digmaan ang magpapasya sa kapalaran ng mundo. Nagsimula ng kumilos ang madilim na puwersa, at wala silang masyadong oras. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagsasanay, bumalik ang grupo sa lupain ng kadiliman. Ang lugar ay ganap na nagbago. Ang buong langit ay natatakpan ng madilim na ulap. Nasunog ang mga nakapaligid na nayon. At abo na lang ang natitira. Isang higanteng madilim na kastilyo ang tumaas sa gitna. Nagpapalabas ito ng napakalaking masamang enerhiya. Pagpasok sa lugar, tinambangan sila ng hukbo ng mga halimaw. Pinamumunuan ng isang maitim na general. Ang lalaking ito ay si Damon, isang Dark Knight na may kakayahang magmanipula ng espasyo. Lahat ng pag-atake ng grupo, nakayuko ang lahat at nakatalikod sa kanya. Matindi ang labanan. Pinipilit ang grupo na gamitin ang kapangyarihan ng bagong elemento. Gumising ka para lumaban. Kahit na si Damon ay may bentahe ng kontrol sa espasyo, napagtanto ng grupo na ang kanyang kahinaan ay ang kanyang lakas. Para ikala, kapag nahaharap sa maraming layunin sa parehong oras, nagpasya silang mag-coordinate para ma-overwhelm siya. Gumagamit ng apoy ang bata para pilitin si Damon na magpatuloy sa paggalaw.
Lumilikha ang aqua ng mga alon ng tubig. Hinahadlangan ang paningin ng kalaban. Inilapat sa mga pader na bato. Harangan ang pag-urong ni Damon. Pinapalamig ng yelo ang lupa. Ginagawang mahirap para sa kaaway na kumilos. Upang samantalahin ang pagkakataon, gumamit siya ng kidlat upang direktang tumama noong bata pa si Damon. Huling bukas, pinagsasama nila ang elemental na kapangyarihan at naglulunsad ng mga pag-atake. Tinalo nila si Damon. Pilitin siyang umatras, ngunit nag-iwan siya ng nakakatakot na mensahe. Nagising na ang dakilang Demon King. Sa sandaling manalo ang koponan ni Kay laban kay Damon. Isang higanteng hukbo ng kadiliman. Mula sa kastilyo ay umaapaw ang kadiliman. Atakehin ang lahat ng natitirang lupain ng mundo ng mga tao. Hindi lang iyon, ang mga madilim na pintuan ay lumilitaw pa rin sa lahat ng dako. Magpatawag ng serye ng mga halimaw mula sa impyerno. Nakikita kong lumalala ang sitwasyon. Nagpa siya ang grupo ni Kai na maghiwalay upang protektahan ang mga lupain. Pumunta sina Kai at Thun sa sentro ng lungsod upang ihinto ang pagsalakay. Aqua at Yelo, protektahan ang lugar sa baybayin mula sa mga halimaw sa dagat. Pumunta sa isang sagradong bundok upang ipatawag ang natitirang mga mandirigma ng tao. Nakatagpo ng bagong kalaban sina Kai at Spin. Selfie ng isang dark wizard. May kakayahang lumikha ng walang kamatayang madilim na nilalang. Lahat ng pag-atake ni Kai ay na-neutralize dahil ang mga entity na ito ay patuloy na nagpaparami. Nababanat na makita ang kahinaan. Ang mga nilalang ng kadiliman. Nangangailangan ito ng enerhiya mula sa paksa upang mapanatili ito. Ginamit ni Kai ang pinakamalakas na firebending para sunugin ang buong lugar. Ginagawa nitong Madapa ang So. Ang opportunity killer. Tinapos siya ng pinakamalakas na pag-atake ng kulog. Magkaharap sina Aqua at Ice laban sa isang higanteng halimaw sa dagat. Ipinatawag mula sa malalim na dagat. Mayroon itong matigas na sukat, ang kakayahang lumikha ng mga tsunami at magpatawag ng mga bagyo. Ang Aqua ay dapat na matarik na slopang upang makontrol ang daloy ng tubig. Habang pinapalamig ni Ice ang bahagi ng katawan ng halimaw, napagtanto na ang isang direktang pag-atake ay hindi epektibo. Nagpa siya si Aqua na pumasok sa loob, katawan ng halimaw, sa pamamagitan ng isang maliit na agos ng tubig. Gumagamit siya ng pinakamakapangyarihang mahika. Ang hininga ng Diyos sa dagat ay durog sa puso nito mula sa loob. Nakahanap si AR ng isang sinaunang tribong mandirigma. Sa bundok ng langit, tumangging tumulong ang kanilang mga ulo. Dahil ang digmaang ito ay walang pag-asa. Ngunit kapag napatunayan ng ang kapangyarihan nito, sa pamamagitan ng pagpigil sa isang higanteng pagguho ng bundok, tinanggap nila at nanumpa ng katapatan. Pangunahan ang makapangyarihang hukbo pabalik sa larangan ng digmaan. Maghanda para sa pinakamalaking labanan sa kasaysayan. Ang Kai ay muling nakikiisa sa kanilang hukbo. Nagtipon ang mga sundalo mula sa lahat ng lupain. Maghanda para sa huling pag-atake sa kastilyo ng kadiliman, kung saan naghihintay ang dakilang Maya. Pero bago pa sila makaatake, unang kumilos ang dakilang Demon King. Isang bukol ng madilim na enerhiya ang sumabog mula sa kastilyo. Tinatakpan ang langit sa ganap na kadiliman. Isang boses na umaalingaw-ngaw. Tapos hindi ka mananalo. Napunit ang langit at lumitaw ang isang higanteng nilalang. Abiso iyon. Isang sinaunang nilalang. Ito ay umiral bago pa nilikha ang mundong ito. Ang dakilang Maya ay hindi lamang isang tao. Ito ang sagisag ng pangunahing kadiliman. Napagtanto namin na upang talunin ang isang lagnat, kailangan nila ang kapangyarihan ng lahat ng mga elemento na pinagsama. Ngunit, nagawin ang saw para magkaisa itong magkasalungat na puwersa. Si Selena ang matandang mangkukulam ay gumagawa ng mga hula tungkol sa kanila. Lumitaw muli at ibunyag ang isang huling lihim. Kung magsanib puwersa silang 5, maaari silang magpatawag ng mga banal na espada. Ang tanging elemento ng sandata na kayang talunin ang lagnat. Pumasok ang grupo ni Kai sa isang pinag-isang estado. Gamitin ang lahat ng iyong enerhiya sa isang shot. Gayunpaman, naglunsad din ang Abysoft ng isang buong sukat na counterattack. Ang labanan sa pagitan ng liwanag at dilim.
Ito ang pinakamatindi. Kapag lumitaw ang elemento ng banal na espada, si Kai ang humawak nito at nanguna sa huling pag-atake. Sa sandali ng pagpapasya, ang lahat ng mga elemento ay magkakasama. Lumilikha ng isang higanteng sinag ng liwanag sa pamamagitan ng lagnat. Punitin ang masamang nilalang na ito. Tinutunaw ng kadiliman ang mundo pabalik sa liwanag. Nanalo ang Kai team, ngunit alam nila na ang kapayapaan ay pansamantala. Nagsisimula pa lang ang isang bagong panahon, at maaaring lumitaw ang mga bagong hamon sa anumang oras. Matapos maalis ang Abbey Fever, ang mundo ay unti-unting nagpapanumbalik ng balanse. Nandoon pa rin ang kahihinatnan ng labanan. Ang mga lupain ay nawasak, mga taong nawalan ng pamilya, at ang magic imbalance. Ginagawa nitong magulo ang panahon. Kay kasama ang team niya, upang maglakbay sa buong lupain upang tumulong sa muling pagtatayo. Ngunit mabilis nilang napagtanto iyon. Isang bagong kapangyarihan ang tumataas. Ang ilang mga tao ay nagsisimulang sumamba sa lagnat, at naniniwala na ang kanyang pagkamatay ay pansamantala lamang. Ipinatawag ni Selena ang Propacia na shaman ang grupong Kai, at ibunyag ang isang nakakatakot na sikreto. Ang Abbey Fever ay hindi ganap na nasa Syra. Ito ay nakakalat lamang sa mga fragment, nakakalat sa buong mundo. Kung may mangolekta ng 10 sa mga pirasong ito, maaari niyang buhayin ang mga ito. Nagsimula ng kumilos ang isang misteryosong lalaki upang may segowa ang ritual. Ipatawag ang Abbey Fever. Isa pa, dapat itong itigil ng pangkat ng Kai bago maging huli ang lahat. Kapag iniimbestigahan ang tao sa likod ng balak na buhayin ang Abbey Fever, ang pangkat ng Kai ay nakatagpo ng isang misteryosong organisasyon. Ito ay tinatawag na Society of Death. Naniniwala ang organisasyong ito, si Abisoft ang tunay na Diyos ng mundo, at sinusubukang bawiin siya. Ang pinuno ng grupo ay isang lalaking nakamaskara na nagngangalang Yaz, isang sinaunang mangkukulam. Siya ang kanang kamay ng dakilang hari ng demonyo. Nasa kanya ang isa sa mga piraso ng kaluluwa ni Abisoft, at hinihigop ang ilan sa kapangyarihan. Mula roon ay sinundan ng pangkat ng Kalen ang landas ni Yaz at ng mga Reaper. Sa isang abandonadong lumang lungsod, ang lugar na ito ay dating mahiwagang sentro ng mundo, ngunit tinatakan pagkatapos ng isang sakuna. Libo-libong taon na ang nakalilipas. Dito sila nakatagpo ng 4 na Dark Wizards, nanumpa ng katapatan sa abiso. Ang bawat tao ay may isang piraso ng kaluluwa, at ang kakayahang gumamit ng mga multo. Mataas na antas ng Dark Arts. Matindi ang labanan, ngunit nagawang talunin ng koponan ni Kai ang dalawa sa kanila, at nakuhang muli ang 2 piraso ng kaluluwa ng Abisoft. Kahit nanalo, napagtanto iyon ng Grupo K. Mapanganib din na mangolekta ng 10 piraso ng kaluluwa. Ang bawat piraso ay may dalang sumpa, at ang AI na humipo sa kanila ay kakainin ng kadiliman. Batang lalaki na nakipag-ugnayan sa isa sa mga fragment ng kaluluwa. Nagsimula akong magkaroon ng kakaibang bangungot. Sa panaginip, natagpuan ko ang aking sarili na nilalamon ng kadiliman. At isang boses sa aking ulo, ikaw ay magiging akin. Ang susunod na clue ay humantong sa grupo ni Kai sa ipinagbabawal na isla. Isang lugar na tinatakan ng mahika sa loob ng libu-libong taon. Ayon sa alamat, dito nagsimula ang lagnat. Maaaring ito ay isang lugar na nagtataglay ng mahahalagang misteryo tungkol sa kanya. Nagpasya ang grupo ni Kai na pumunta sa ipinagbabawal na isla, ngunit ito ay natatakpan ng isang malakas na hadlang. Kailangan nilang gumawa ng paraan para masira ito. Bago dumating ang mga Death Squad sa harap nila, sinusubukang makarating sa Forbidden Island. Nalaman ng grupo ni Kai na mayroong isang lalaki sa kanyang linya ng 5. Apektado ng sumpa ng abiso, nagsimula siyang makarinig ng mga tinig mula sa dilim. At ito ay nagiging out of control. Lumalakas ang sumpa at sa wakas, pinagtaksilan niya ang grupo, pagnanakaw ng isa sa mga piraso ng kaluluwa, at mawala sa dilim. Matapos ang pagtataksil, nagkagulo ang grupo ni Kai. Hindi lang nila kailangang harapin ang mga Death Squad. Kailangan mong humanap ng paraan para mailigtas ang iyong partner. Ay sinapian ng kadiliman. Muling nagpakita si Selena, at binalaan iyon. Kaunting oras na lang ang natitira, bago ang ritual ng muling pagkabuhay ay kumpleto na ang lagnat. Kung hindi sila makakolekta ng 10 fragment ng kaluluwa, at selyuhan sila, mawawasak na naman ang mundo. Nakakolekta si Yaz at ang Reaper ng 10. Karamihan sa natitirang bahagi ng kaluluwa, at naghahanda upang makumpleto ang ritual ng muling pagbuhay sa Abbey Fever.
Gumagawa sila ng mga ritual sa walang katapusang vault, isang lugar na malalim sa ilalim ng lupa, kung saan ang mga intersection ng mundo, mga tao at ang kailaliman ng kadiliman. Walang choice ang grupo ni Kai bilang karagdagan sa huling labanan. Para itigil ang ritual, ang huling labanan ay naganap sa pagitan ng grupong Kai at ang lipunan ng kamatayan. Sa panahon ng labanan, ginamit ni Yaz ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang makumpleto ang ritual at isang higanteng nilalang ang nagsimulang bumangon mula sa kailaliman. Si Kai at ang kanyang koponan ay gumawa ng todo upang aisil ito. Bago pa huli ang lahat, sa wakas sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng lahat ng elemental na kapangyarihan, gumawa sila ng permanenteng selyo. Kunin ang kaluluwa ng Abby Fever sa ibang dimensyon. Natalo si Yaz. Ang guild ng kamatayan ay natunaw at ang kadiliman ay muling itinaboy pabalik. Pero alam yan ng Group K. Ang panganib na ito ay hindi kailanman ganap na nawawala. Nagsimula na ang isang bagong panahon. At kailangan nilang maging handa sa susunod na hamon. Kabanata 71, isang maikling kapayapaan. Pagkatapos ng matagumpay na silang ng abiso, ang mundo ay pumasok sa panahon ng kapayapaan. Gayunpaman, hindi makapagpahinga ng matagal si Kai at ang kanyang koponan. Nandoon pa rin ang mga sugat ng labanan, kahit na nasira ang Death Order. Ngunit ang kanilang mga labi ay nakakalat pa rin kung saan-saan. Na loyal sa Abby Fever, tahimik pa rin itong gumagana. Humanap ng paraan para masira muli ang selyo. Isang araw, ipinatawag ni Selena ang grupo ni Kai at ibinunyag ang ilang nakakagulat na balita. Kahit na selyado na ang Abby Fever, isang maliit na piraso ng kanyang kaluluwa, lumulutang pa rin sa mundong ito. Kung hindi natin ito mahanap at sirain, ang panganib ng muling pagkabuhay ay nananatili. Pangkat Kai, nagpa siya na hatiin ang investigasyon sa mga labi. Itong huli, habang nag-iimbestiga, sina Kai at Aqua ay tinambangan ng A, grupo ng mga estranghero. Hindi sila mga labi ng Order of Death. Ito ay isang ganap na bagong organisasyon. Walang hanggang kadiliman siyam. Ang pinuno, isang misteryosong lalaki na may pulang mata. Sinasabing natagpuan niya ang pagkasira ng abiso, at gagamitin ito para gumawa ng bagong genie. Pagkatapos ng maikling labanan, kinailangan ni Kai at Aqua na umatras dahil masyadong malakas ang kalaban. Bumalik sa base, nakatanggap sila ng kakaibang sulat mula sa walang hanggang kadiliman siyam. May imbitasyon sa isang pulong. Kahit na alam kong maaari itong maging isang bitag, nagpa siya ang grupo ni Kai na pumunta, dahil baka ito na lang ang pagkakataon para malaman kung nasaan ang mga labi. Sa wakas, dumating ang grupo ni Kai sa tagpuan at nakilala ang misteryosong pinuno. Tinawag niya ang sarili niyang Jaka, isang dark wizard. Ito ay may kakayahang kontrolin ang parehong liwanag at kadiliman. Nag-alok siya ng deal. Kung pumayag si Kai na sumali sa walang hanggang kadiliman siyam, hindi niya gagamitin ang shard para ibalik si Abby. Sa halip, ginagamit namin ito upang muling buuin ang mundo. Ang bata ay nahaharap sa isang mahirap na desisyon. Kung aawayin mo si Jaka ngayon, baka gamitin niya yung shard upang ilabas ang ilan sa kapangyarihan ng abiso. Ngunit kung makikipagtulungan tayo sa kanya, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Pagkatapos makipag-usap sa iyong koponan, nagpa siya si Kai na tumanggi at naghanda para sa isang labanan. Ito ay hindi maiiwasan. Sa sandaling tumanggi si Kai, nagpatawag si Jack na ng hukbo ng kadiliman. Atakihin ang grupo. Ang labanan ay nagaganap. Ngunit sa huli, napilitang umatras ang grupo ni Kai dahil sobrang lakas ni Jaka. Bago siya umalis, nag-iwan siya ng babala. Pagkatapos ay maghanda dahil sa susunod hindi na ako sisuko. Bumalik ang grupo ni Kai at nagpaplano para sa paparating na labanan. Napagtanto nila na kung walang tiyak na diskarte, hindi nila magagawang talunin si Jaka at maibalik ang shard. Sa wakas nakahanap ng paraan si Selena, makakatulong kay Kai at sa kanyang mga kasamahan na lumakas. Ngunit ang gastos ay maaaring malaki. Si Kai at ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay nagsasagawa ng isang sinaunang ritual upang ilabas ang kanilang tunay na potensyal. Gayunpaman, ito rin ang nagpapaharap sa kanilang mga takot, ang pinakamalalim na bahagi ng aking sarili. Unti-unti nilang nalampasan ang hamon at nakakuha ng bagong lakas.
Handa na para sa huling laban. Ang huling labanan sa pagitan ni Kai at Jaka ay sumiklab, na may bagong kapangyarihan. Makakalaban siya ng grupo ni Kai. Pero wala rin si Jaka. Mahina. Ginagamit niya ang shard para magpatawag ng Dark Entity. Ginagawa nitong mas magulo ang labanan. Pagkatapos ng matinding labanan, ginamit ni Kai ang lahat ng kanyang kapangyarihan para talunin si Jaka at selyuhan ang huling piraso. Magpakailanman ang mundo ay sa wakas ay wala na sa kadiliman. Pero alam ni Kai yun, hindi pa talaga tapos ang journey ko. Matapos makumpleto ang sinaunang ritual, nagpa siya ang grupo ni Kai na maghanap ng higit pang mga kakampi para harapin si Jaka. Ayon sa mga sinaunang dokumento, may isang mandirigma na kayang kontrolin ang mga puno, nakatira sa malalim na kagubatan MC. Gayunpaman, ang kagubatan na ito ay lubhang mapanganib, kasama ang mga sinaunang nilalang na nagbabantay. Pagpasok namin sa kagubatan, ang grupo ay mabilis na inatake ng higanteng leopardo, at mapanganib na mga bitag ng halaman. Lumilitaw na inaatake sila ni MC nang hindi nagtatanong kung bakit. Naniniwala siya na ang mga tagalabas ay nanghihimasok. Sinisira nito ang natural na balanse. Dapat patunayan iyon ng bata. Hindi sila nandito para sirain. Sa pamamagitan ng pagtagumpayan sa mga hamon ng kagubatan, tumulong sa pagpapagaling ng isang sinaunang puno ng Diyos na may sakit. Nakuha ng grupo ang tiwala ni M. Ang huling si. Pumayag siyang sumali. May mga kondisyon. Kailangan nilang protektahan ang kalikasan sa halip na sirain ito. Ito ay pagkatapos mag-recruit ng mga lihim. Nakatanggap ang grupo ng chismis tungkol sa isang babaeng mandirigma. Nariyan ang kapangyarihan ng liwanag, na kayang magpagaling ng mga sugat, at linisin ang madilim na mahika. Ang pangalan niya ay Lei. Nakatira sa isang sinaunang templo sa tuktok ng isang makalangit na bundok. Group of boys pag-akyat sa bundok, ngunit sila ay pinigilan ng mga kaluluwa. Bantay ng templo. Kailangan nilang pumasa sa 3 mental test, lakas at tiyaga. Bawat hamon, nangangailangan ito ng koordinasyon sa pagitan ng mga miyembro. Nang sa wakas ay nakarating na kami sa templo, nakita nilang ginagamit ni Lei ang kanyang kapangyarihan upang ihinto ang isang madilim na nilalang. Gayunpaman, ikaw ay pagod na pagod. Sumugod ang grupo ng mga lalaki para tumulong, at sama-samang talunin ang halimaw ng kadiliman. Napansin ni Light na mayroon silang tapang at determinasyon. Pumayag na sumali. Ang huling taong hinahanap ng team ay si Hu, isang misteryosong mandirigma na may kakayahang kontrolin ang kadiliman. Ngunit siya ay isang gala, namumuhay mag-isa sa isang kriminal na lungsod, kung saan ang kapangyarihan ang magpapasya sa lahat. Nang mahanap ko si Hu, hindi siya naniniwala sa ideals ng Kai Group. Para kumbinsihin si Hu, direkta siyang hinamon ni Kai sa isang tunggalian. Ang labanan ay nagaganap habang ang kadiliman at ang apoy ng VA ay nagbanggaan. Isa. Sa huli ay nanalo si Kai ngunit hindi pinatay si Hu. Sa halip, makipag-ugnayan at mag-alok na makipagtulungan. WHO. Nagulat ako sa pasensya at pagpaparaya ni Kai. Pumayag na sumali sa grupo. Gayunpaman, binalaan niya iyon. Ang kapangyarihan ng kadiliman ay maaaring mapanganib. Kung hindi mahusay na kontrolado, maaari nitong lamunin ang mundo. Pagpasok sa hall, lumilitaw ang Nerot sa totoong anyo, isang nilalang na may anyo ng tao. Ngunit ang mga mata ay dalawang napakalalim na lukab. Nilalamon ang lahat ng liwanag. Tumawa lang siya, at ipatawag ang madilim na saw ng grupong Kai mismo. Bawat saw, taglayin ang buong kapangyarihan at kakayahan ng may-ari. Ito ay isang labanan sa brainstorming. Napagtanto na hindi ka mananalo sa kumbensyonal na kapangyarihan. Naintindihan naman ni Kai ang tanging paraan upang talunin ang saw. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa sarili mong kadiliman. Ibinagsak niya ang kanyang espada sa harap ng saw, at kilalanin ang lahat ng iyong mga takot. Agad na nawala ang saw. Sumunod naman ang iba sa team, at isa-isang naglalaho ang mga anino. Pumalakpak si Nero. Pinalakpakan ko sila sa pagpasa sa unang pagsubok. Napaatras si Nero. Buksan ang Chameleon Tower, kung saan tatapusin na niya ang ritual. Sinisip-sip ang buong elemental na kapangyarihan. K-Team Chase, ngunit kailangang pumasa sa 4 na antas ng hamon. Bawat palapag ng isa sa 4 na bagong Nerot Kai Generals
Ang bawat miyembro ay lumalaban ng husto, ilabas ang kanilang pinakamataas na potensyal, upang talunin ang mga general, at pumunta sa tuktok ng tore. Hanggang sa tuktok ng tore, nakikita nila na ang Nero ay sumisipsip ng magulong enerhiya. Sumiklab ang huling labanan. Nemrot malakas. Sa lawa, maaari nilang ihinto ang karamihan sa kanilang mga pag-atake. Ngunit sa sandali ng kapanganakan at kamatayan, alalahanin ang tunay na kahulugan ng apoy. Hindi lamang upang sirain kundi pati na rin upang muling buuin. Inaabsorb mo ang kapangyarihan ng iyong mga kasamahan sa koponan. Buhayin ang pinaghalong banal na apoy, isang mapagkukunan ng enerhiya na pinagsasama ang lahat ng mga elemento. Kay pangunahan ang pangkat na maglabas ng magkahalong paghatol. Isang malapit na pag-atake na pinag-iisa ang lahat ng elemento sa universo. Tamaan ng Nero, lahat ng kapangyarihang naipon niya sa loob ng libu-libong taon. Nasunog mula sa loob, bago ito matuno. Nakangiti lang siya kapag hindi natatapos ang kaguluhan. Pagkatapos masira ang Nerot ay gumuho ang kastilyo ng kaguluhan. Bumalik si Kai sa mundo. Tanggapin ang karangalan ng lahat ng kaharian. Pero alam ni Kai na hindi pa tapos ang kanilang paglalakbay. Sa abot tanaw ay isa pang anino ang sumisikat. Ang bawat miyembro ng pangkat ay nakakakuha ng bagong kapangyarihan. Tinatawag ng bawat isa ang halimaw, ang aking huling antas ng elemento. Nagpasya silang huwag tumigil doon, ngunit ipagpatuloy ang paglalakbay, tuklasin ang mga misteryo ng mundo. Nakangiting nakatayo si Kai sa harap ng sariling apoy. Nagsisimula pa lang ang kwento natin. Matapos talunin si Nero, nagpasya ang koponan ni Kai na magpatakbo ng isang panloob na paligsahan. Upang subukan ang mga bagong limitasyon ng kapangyarihan ng bawat miyembro. Walang gustong maiwan sa isang paglalakbay upang matuklasan ang mundo. Sa isang malaking lugar sa isang malayong lambak, nakagawa sila ng natural na arena, kung saan magaganap ang mga pasabog na labanan. Unang paghaharap kay VSC Aqua. Pumasok si Kai sa arena. Malakas ang apoy sa iyong mga mata. Nasa harap mo si Aqua. Pinakamalakas na pangkat ng humahawak ng tubig. Umiihip ang hangin. Senyales na magsisimula na ang isang hindi kompromiso na labanan. Ang apoy at tubig ay isang plus eco. Nakangiting dalawang kamay na nakaswing si Aqua. Ang bawat tubig ay nagsisimulang umikot sa paligid mo. Parang buhay na ahas. Tama. Pero, wag mong isipin yun. Madali mong mapatay ang apoy ko gaya ng dati. Itinapak niya ang kanyang mga paa sa lupa. Ang pulang apoy ay sumiklab mula sa kanyang katawan. Umiikot na parang heat storm. Hindi mawalan ng oras. Ang Kai ay sumugod sa harap ng kamay na nagpahayag ng isang nagpapasiklab na pag-atake ng dragon. Lumilikha ng fire dragon na diretsong naglulunsad patungo sa Aqua. Pero sobrang bilis ni Aqua. Marahan siyang dumausdos sa gilid at itinaas ang kanyang mga kamay. Gumamit ng lamig ng karagatan upang sugpuin. Isang higanteng pader ng tubig na tumataas. Mula sa lupa na nilalamon ang apoy ni Kai sa isang segundo. Bawat singaw na tumataas sa gitna ng larangan ng digmaan. Tinatakpan ang view. Ang bilis mo naman. Tumawa si Kai pero walang kapabayaan sa mga mata niya. Hindi pa tapos. Sagot ni Aqua sa kanyang mga mata na kumikinang sa matalas na riya. Umiikot ang Aqua ng dalawang kamay. Ang tubig sa paligid mo. Nagsisimula itong mag-ipon sa isang higanteng gulugod. Agos ng gali, as wave high bilang isang gusaling bumagsak sa gilid ni Kai. Dala ang kapangyarihan para durugin ang lahat. Pero hindi umatras si Kai. Sa halip, itinaas mo ang iyong mga kamay. Mobile Wind Fire Recall, isang bagong pamamaraan na tumutulong sa apoy na makihalubilo sa hangin. Bumuo ng isang marahas na firestorm. Nasusunog mula kay Taichai, isang hugis talam na buhawi ng apoy na lumilipad diretso sa dingding. Kumaway, nagbanggaan ang apoy at tubig ng VA na lumilikha ng malaking pagsabog ng singaw. Pagkabigla sa arena, ang lupa ay gumuho sa ilalim ng kakilakilabot na kapangyarihan ng dalawa. Pagkatapos ng VA touch, parehong naiinis sina Kai at Aqua sa kanilang mabilis na paghinga. Hindi ka pwedeng lumaban ng ganito. Iniisip ni Kai na kailangan mong baguhin ang mga taktika. Agad na tumalon si Kai sa high.
I-rotate ang mga tao sa himpapawid at I-deploy. Incendiary na clone ng larawan. Babola apoy hitsura and closure. Aqua mula sa maraming ibang direksyon. Kumunat ang noo ni Aqua, alam niyang kailangan niyang kumilos kaagad. Ibinagsak niya ang kanyang mga kamay sa lupa. Buhayin ang Mediterranean Battle France. Ginagawang mababaw na anyong tubig ang buong lupain. Link ng tubig. Biglang umagos ang tubig. Balutin ang bote gamit ang iyong mga clone. Hilahin sila pababa na parang baha. Pakiramdam ni Kai ay hawak ng mahigpit ang kanyang katawan. Ang iyong apoy ay humihina kapag ito ay natatakpan ng tubig. Nanalo ako. Matagumpay na tumawa si Aqua at naghanda upang ilunsad ang pagtatapos na suntok. Ngunit sa tamang panahon, mali. Nawala si Kai. Kahanga-hanga ang Aqua. Ngunit sa ngayon, may matinding init sa likod niya. Sunog ang totoong larawan. Lumilitaw si Kai mula sa isang clade. Ay nagtatago sa singaw. Isang maapoy na suntok ang ibinato kay Aqua. Bagama, mabilis. Hindi ito lubos na naiwasan ni Aqua. Tinamaan siya ng suntok sa balikat. Nawalan ka ng balanse at bumagsak. Pag-upo mo, nagtaas ng kamay sa kanya ang lalaking nasa harapan niya. Natalo ka. Napabuntong hininga si Aqua at tumawa. Hawakan mo ang kamay ko para tumayo. Natalo talaga ako. Ngunit ito ay masaya. Tumawa si Kai. At nagkahawak kamay silang dalawa, habang nagyaya ang ibang teammates. Natapos ang unang laban sa pagkapanalo ni Kai. Ngunit ito ay simula pa lamang ng paligsahan. Pagkatapos ng laban ni Kai at Aqua, ang arena ay nagiging mas mainit. Excited na ang iba pang miyembro. Naghihintay sa susunod na laban. At sa pagkakataong ito ay pumasok kayong dalawa sa arena. Mandirigma ng kulog at baluti ng lupa. Kulog laban sa batosaw. Iyan ay medyo kawili-wili. Upstand arms. Mukha kasing kalmado ng hindi gumagalaw na bundok. Hindi ako makikipagkompromiso. Maghanda. Ngumiti ng may kumpiyansa. Nagsisimula ng magningning ang iyong mga kamay. Ang makikinang na gintong sinag. Dalawang tao ang magkaharap sa arena. Nagtaas ng kamay si Kai at sumenyas na magsimula na. Magsisimula na ang laban. Ito ang unang kumilos. Darating ka na parang kidlat. Naghari si Ray Tianloy. Isang suntok na nakabalot sa kulog na nakatutok sa dibdib ng mudcoat. Ang suntok ay napakalakas na ang lupa sa ilalim ng presyon ng paa ay pumutok ra. Tumalsik ang kidlat kung saan-saan. Ngunit kapag ang usok ay natunaw, ganun pa rin ang pressure. Ilang hakbang na lang pabalik, ngunit hindi pa rin cinnamon. Nababanat na pagsimango. Huwag kalimutan na ako ang defensive monument ng grupo. Biglang lumiwanag ang buong katawan mong laughing shirt, na may napakakapal na layer ng rock armor. Perpektong armor jelly. Swing mangas na suntok sa lupa na lumilikha ng shockwave. Iling ang lupa. Isang serye ng mga higanteng puno ng bato na sumisibol mula sa ilalim ng spandex. Pinipilit kang tumalon at umiwas. Hindi mo ako matatalo sa bilis mag-isa. Masamang sigaw. Dalawa ang iyong mga kamay ay nakakuyom na tawag. Dalawang higanteng bato mula sa magkabilang gilid. Idiniin sa nababanat na parang bitag. Pero ngumisi lang si Spandex. Nakalimutan mo ang isang bagay. Biglang nawala ang katawan niya sa isang kisap mata. Hindi na nakatayo sa pagitan ng dalawang bato. Kung ano ang ipinagtataka ng isip. Ngunit kaagad, isang kislap ng ginto ang kumislap sa tabi niya. Set ng drag ng Diyos. Lumilitaw ito sa kanan. Binato niya ng panibagong kulog ang tagiliran niya. Ngunit, mabilis na na-activate ng shirt ang apron na tower defense. Ginagawa nitong kasing tigas ng bato ang iyong katawan. Ang suntok ni VA Spandex sa rock armor. Gumawa ito ng dagandong na yumanig sa arena. Nakatayo pa rin ang shirt. Buti na lang. Pero hindi sapat para mahulog ako. Isip kontra-atake. Agad na inihampas ang kanyang higanteng kamao patungo sa kalabog. Ang lupa ay pumutok na parang lindol. Pero nagawa niyang umiwas. At ang bilis ng kidlat. Hindi kita kailangang awayin ng harapan. Kailangan ko lang. Bigla siyang tumalon. Nasa langit ang mga kamay. Nagtipon ang kidlat mula sa himpapawid. Ito ay isang malaking daloy ng enerhiya. Hangganan ng Tianloy. Isang singsing ng kulog ang nabuo na tumakip sa buong arena. Mararamdaman mo ang kasamaan sa iyong mga mata. Nakapaligid sa amin ang kuryente. Kung ikaw ay isang bato, kaya gagawin kitang higanteng magnet. Agad na tumama sa lupa ng malakas. Lumilikha ng isang malakas na shockwave.
Pagbagsak ng lindol, sumabog ang lupa, rocks na lumilipad sa paligid tumba sa lugar. Ngunit ito ay nasa himpapawid pa rin. Iwasan ang pag-atake, nandito na ako sa taas. Tumawa siya at agad na ikanaway ang kamay. Isang higanteng kidlat, carpet ng Tianloy. Bumagsak ang kidlat mula sa langit sa aking kamiseta. Nag-cross arms siya. Ilagay ang lahat ng iyong enerhiya sa Absolute Shield. Paglikha ng isang tunay na layer ng depensa. Ngunit sa pagkakataong ito ay napakalakas ng kidlat kaya nabasag nito ang baluti ng bato. Hinampas ang lalaking naka-Australian shirt na paatras ng ilang metro ang dagandong. Ang katawan ay paralisado sa agos na dumadaloy dito. Bumaba sa lupa habang tinitingnan ang kanyang kamiseta na may matalas na mata. Kaya mo pa bang tumayo? Panteng na sinusubukang tumayo, ngunit ang iyong katawan ay hindi pa ganap na nakabawi. Pagkatapos ng huling suntok, sa wakas ay tumawa siya at nagtaas ng kamay. Okay. Sumuko na ako. Naglakad si Kay papunta sa field. Itaas ang iyong kamay at ideklara ang panalo. Umaatungal ang buong arena. Lumabas nang nakahawak ang iyong mga kamay sa iyong kamiseta. Kung pwede ko lang pansinin ng konti, gagawin ko. Smiling shirt spandex hands, magpa-practice pa ako. Sa susunod hindi mo na ako matatalo ng ganon kadali. Tapos na ang ikalawang laban. Nag-iiwan ito ng maraming kaguluhan para sa buong koponan. Ngunit ang paligsahan ay hindi titigil doon. Mas matindi pa ang susunod na laban. Pagkatapos ng laban sa pagitan ng t-shirt at t-shirt, ang buong arena ay umuugong pa rin. Ito ang susunod na laro, isang larong puno ng diskarte at kasanayan. Hinarap ng hybrid light warrior si Hu, ang Dark Wizard. Naglakad ang bata sa gitna ng field at itinaas ang kamay. Ready na ba kayong dalawa? Hinawakan ni Lei ang banal na espada ng liwanag. Malakas ang liwanag mula sa espada. Tumawa ka ng confident. Lagi akong handa. Ang kabaligtaran ng bilog ng mga braso. Ang kanyang malalim na lilang mga mata ay kumislap ng malamig na sinag mula sa kanyang katawan. Isang agos ng maulap na kadiliman ang sumisikat. Ito ay tulad ng isang buhay na nilalang. Liwanag o dilim. Ngayon ay makakakita tayo ng mas malakas na AI. Nagsalita si Hu sa mahinahong boses. Napatingin si Kay sa dalawa saka ibinaba ang mga kamay. Magsisimula na ang laban. Sa sandaling magsimula ang laban, dumating si Leilaw sa napakabilis na bilis. Ang espada sa kamay ay pumutol ng maliwanag na liwanag. Maliwanag na carpet. Isang talam ng espada. Ang liwanag ay sumugod patungo sa Hu ng napakabilis. Ngunit tumayo si Hu, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng malamig na sinag. Mga ilusyon ng kadiliman, nakasabit ang putik sa katawan, agad na nawala sa isang itim na hamog. Ang pag-atake ni Lei ay bumagsak lamang sa hangin. Magandang bilis, ngunit hindi sapat upang mahuli ako. Lumakas ang boses ng USA mula sa maraming direksyon. Hayaan mong maging mapagmatsyag si Lei. Biglang mula sa nakapaligid na kadiliman, row 10 black chain na inilabas. Dumiretso para atali si Lei. Madilim na pagkaalipin. Agad na tumalikod, swinging espada, putulin ang mga tanikala bago sila mahawakan. Naglalaro ako, pagkatapos ay tingnan mo ito. Itaas mo ang iyong espada. Magpatawag ng higanteng bola ng liwanag sa langit, parusa sa salamin ng optical. Isang malakas na liwanag ang nagpapaliwanag sa arena. Tinatanggal ang kadiliman, bumalik ng isang hakbang. Pakiramdam ang presyon mula sa purong liwanag NDT-0. Ngunit hindi ito sapat. Tumawa ng mahina si Ho at iwinagayway ang kanyang dark magic hand. Isang unos ng kadiliman ang sumabog na bomb alot sa arena. Live na pakiramdam. Dumilim ang buong paligid. Ang iyong paningin ay ganap na natatakpan. Hanggang sa muli silang magsama, lumilikha ito ng magkahalong mundo. Maaari nilang ikulong ang Noxic sa isang espasyo. Pansamantalang ngunit matalo lamang malamig na tawa. Hindi tayo mapipigilan ng mga bagay magpakailanman. Sandali lang. Alam ng K-Team na hindi sila maaaring magtagal. Ang Noxic ay hindi pa ganap na na-standardize. Mayroon silang dalawang pagpipilian. Humanap ng paraan para masilang itim na lungsod magpakailanman. Upang maiwasan ang bubong sa pagtuturo ng karahasan, hanapin ang pinagmulan ng kapangyarihan ni H at sirain ito. Tumingin ang bata sa kanyang kasama at sinabing, hindi tayo makakatakas ng tuluyan. Oras na para tapusin ito minsan at para sa lahat.
Pagkatapos ng pansamantalang selyadong Noxec, nagtipon ng grupo ni Kai para pag-usapan ang susunod na hakbang. Nakasimangot si Aqua dapat, kung hindi natin kayang sirain ang Noxec ngayon, kahit saan ka tumakbo, babalik din siya ng mas malakas. Tumango siya, ngunit kung tumalon siya ng walang plano, crush tayo niya. May paraan. Kailangan nating hanapin ang pinagmulan ng kanyang kapangyarihan. Lahat ng bagay ay may kahinaan. Matapos tingnan ang kanilang natutunan, natuklasan nila ang isang mahalagang palatandaan. Ang Noxec ay hindi isang normal na nilalang. Siya ay nilikha mula sa isang sinaunang pinagmumulan ng kapangyarihan, na dating kabilang sa Elemental Sanctum mismo. At may isang lugar lamang na maaaring magbunyag ng sikretong ito. Aklatan ng langit, hindi sa normal na mundo. Ito ay protektado ng isang misteryosong tao na nagtataglay ng kaalaman sa loob ng libu-libong taon. Sinimulan ng pangkat ng Kai ang kanilang paglalakbay patungo sa Celestia Mountain. Nasaan ang gate? Ang tanging daan papunta sa library. Pero pagdating namin doon, pinigilan sila ng Celestia Guardians, ang walang kamatayang mandirigma na nagbabantay sa tarangkahan. Tanging ang may malinis na puso at malakas na determinasyon. Kakapasok lang, kailangang malampasan ng bawat isa ang isang personal na hamon. Para patunayan ang sarili mo, ang bawat miyembro ay nahaharap sa isang mapaghamong ilusyon. Kailangang harapin ng isip ni Kai ang sarili, kung saan nagtatanong ang ego mo. May iligtas ba ang iyong apoy? O magdala lamang ng pagkawasak? Hinarap ni Aqua ang kanyang inabandunang nakaraan. Pinipilit ka nitong matutong magpatawad at bitawan ang iyong sakit upang masaksihan ang pag-asam ng kanyang mga kasama na nawasak. Subukan ang iyong pananampalataya sa iyong sariling mga kakayahan. Kailangan mong pumili sa pagitan ng ganap na liwanag at ganap na kadiliman, pero napagtanto mo na wala. Mayroon lamang ganap na balanse. Matapos makapasa sa pagsusuli, bumukas ang pintuan at dinala sila sa silid-aklatan ng langit. Sa loob ng library ay nakasalubong nila si Orion, isang walang kamatayang librarian na nabuhay ng libu-libong taon. Inihayag niya na si Noxec ay isang Diyos, ngunit isinumpa dahil sa pagtataksil sa iba pang mga elemento. Sinusubukan niyang i-absorb ang lahat ng elemental na kapangyarihan. Siya lamang ang humantong sa kanyang sariling pagbagsak. Ngunit ang pinakamapanganib na bagay ay, ang Noxec ay hindi maaaring sirain sa pamamagitan ng maginoo na paraan. Kung papatayin mo siya, siya ay muling isisilang mula sa kadiliman. Ang tanging paraan para pigilan siya, ito ay naghihiwalay sa elemental na kapangyarihan mula sa kanyang katawan. Para malaman ang totoo, tinatalakay ng grupo ni Kai ang plano ng Aqua. Kailangan nating patumbahin ang bawat elemento sa kanya. Pero kung ganoon siya kalakas, paano tayo magiging close? Ang liwanag na kailangan natin. Isang mahabang labanan ang nagpapahina sa kanya, Kai. At pagdating ng panahon, inalis na namin sa kanya ang kanyang kapangyarihan. Ibinigay sa kanila ni Orion ang selyo. Isang bagay, maaaring pansamantalang sumipsip ng elemento ng Noxec. Kapag na-knockout, bumalik ang grupo ni Kai sa Black City, kung saan dahan-daang sinisira ni Noxec ang selyo. Sa sandaling dumating sila sa kadiliman mula sa Black City, boom! At muling lumitaw ang Noxec na mas malakas kaysa dati. Alam kong babalik ka, ngunit sa pagkakataong ito wala kang pagkakataon. Ang puno ay sumugod kasama ang apoy ng paa ng Diyos ng apoy. Ngunit ang Noxec ay madaling ihinto. Ipinatawag ni Aqua ang walang hanggang agos ng karagatan. Ngunit ang tubig ay nilalamon ng dilim. Subukang ilabas ang mga Diyos ng mundo. But Noxec counter-attack na may mas malakas na kidlat. Siya ay masyadong malakas, ngunit ang Kai ay hindi sumusuko. Nagsimula na silang mag-coordinate. Unti-unting alisin ang bahagi ng kapangyarihan mula sa Noxec. Ang selyadong kayamanan ay nagsisimulang sumipsip ng enerhiya. Ito ay nawala sa mga bahagi. Ang bubong ay humihina. Kung umungol siya, akala mo matatalo mo ako. Ako ang sagisag ng walang hanggang kadiliman. Pero may na-realize si Kai. Ang Noxec ay bahagi pa rin ng sangkatauhan. Kai, hindi ka halimaw. Dati kang Diyos. Isuko ang kadiliman. Nang inig si Nox ngunit saka tumahimik sa istante. Hindi natin kailangan ng liwanag. Inipon niya ang lahat ng natitirang kadiliman. Maghanda upang ilabas ang ganap na pagkawasak. Kailit na ako. Magkasama sina Tom at Tom sa huling pagkakataon. Inilabas nila ang Ultimate Mix Technique. Ito ay isang kombinasyon ng lahat ng mga elemento. Ang bubong ay nahuli sa maliwanag na liwanag. Imposibleng sumigaw siya, at pagkatapos ay natutunaw siya at nagsimulang gumuho ang kadiliman. Kapag naayos na ang lahat, isang grupo ng mga lalaki ang nakatayo sa mga guho ng Black City.
Nanalo sila, pero alam yan ng mga boys, hindi talaga payapa ang mundo. Nakatingin sa abot tanaw. Sabi mo, "Syo, tinalo natin ang Noxic." Ngunit ilang misteryo pa ang naghihintay. Umalis ang grupo ni Kai sa Black City. Magpasok ng bagong kabanata ng pakikipagsapalaran. Nagtatapos ang isang panahon at magsisimula ang isang bagong panahon. Pagkatapos ng labanan kay Noxic, nagpa siya ang grupo ni Kai na maghiwalay pansamantala upang bumalik sa sariling bayan ng lahat kung saan meron sila hindi natutupad na mga obligasyon at responsibilidad. Nakangiting tumingin si Kay sa lahat. Hindi ito ang katapusan. Ito ay isang bagong kabanata. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang landas, pero magkikita pa tayo. Tumango si Aqua, kahit saan tayo magpunta, magkatim pa rin tayo. Paalam sa isa't isa, upang simulan ang paglalakbay pabalik sa kanyang sariling bayan. Bumalik sa Fire Nation, kung saan ito ay nawasak ng digmaan. Nandoon pa rin ang mga guho, ngunit ang mga tao ay nagsimulang muling buuin. Pag nagpakita ka, ang mga taga-nayon ay natigilan at sumabog sa tuwa. Ang Diyos ng apoy na si Kai ay bumalik. Ngayon nakikita ko ang aking Panginoon, si Master Fire Master Rico. Nakangiti, mas malakas ka, ngunit ang apoy ay hindi lamang may kapangyarihan. Ito ay tungkol sa paghahangad at responsibilidad. Si Kai ay gumugugol ng oras sa pagtulong sa mga tao. Turuan sila kung paano kontrolin ang firebending at protektahan ng kanilang tinubuang bayan. Pero may tanong pa rin sa puso mo, ito ba talaga ang paraan ko? Dumating si Aqua sa malalim na asul na tubig ng dagat, kung saan siya tumigil upang ituloy ang landas ng mandirigma. Pagbalik niya, hinarap niya ang kanyang ama, ang hari ng dagat. Ang hari ng dagat ay bumalik sa wakas. Ano ang nahanap mo sa lupa? Nakaluhod si Aqua, ngunit sa matatag na mga mata, natagpuan ko ang aking sarili. Hindi lang ako prinsesa, ngunit isa ring mandirigma. Tumango ang hari ng dagat, kaya patunayan mo. Kailangang dumaan si Aqua sa isang bagong hamon. Kontrolin si Lin Tuilong, mythical na nilalang ng dagat. Pagkatapos ng mga araw ng pagsasanay, magtagumpay ka upang maging unang paamuin ang dragon. Pagkatapos ng daan-daang taon, bumalik sa bansa, isang kaharian sa mga isla, umaaligid sa langit. Tinatanggap ka ng iyong mga tao bilang isang alamat. Pero isa lang ang inaalala ko, para harapin ang lolo sa tuhod ng iyong lolo. Tinitingnan ka ng Panginoon gamit ang mga mata. Mahigpit, mas malakas ka. May karapatan ka bang magmana ng bansa? Hindi nakakuyom ang iyong kamao. Mayroon lamang isang paraan upang patunayan ito. Ang dalawang magkapatid ay nakikibahagi sa isang kakilakilabot na labanan. Napunit ng kulog ang kalangitan. Kahit masama siya, tumatayo pa rin siya. At sa huli, inilabas niya ang perpektong hatol. Isang pamamaraan. Ngunit kahit ang hari ay dapat aminin ito, hindi lang niya nakuha ang pagkilala ng kanyang lolo. Binigyan din siya ng titulong tagapagmana ng bansa. Bumalik sa banal na kaharian, kung saan pinangangasiwaan ng mga santokay ang balanse ng mundo. Ngunit nang bumalik siya, napagtanto niyang may mali. Ang banal na kaharian ay magulo. Ang mga matatanda ay nag-aalala tungkol sa hinaharap dahil sa pagbagsak ng Noxic na naging sanhi ng pagbabago ng bagong elemento. Kataas-taasang pinuno airline. Ikaw lang ang may liwanag at dilim. Maaari kang maging tagapagligtas o maninira. Naiintindihan ni Lei na hindi pa tapos ang kanyang responsibilidad. Gumugugol ka ng oras sa pag-aaral ng iyong sariling kapangyarihan. Sinusubukang kontrolin ang photographic mixture. Ito ang iyong natatanging kapangyarihan. Pero may tanong ka pa rin sa puso mo. Nabibilang ba talaga ako sa liwanag? Bumalik na si Ho, ang kaharian na nakatago sa malalim na kabundukan, kung saan ipinanganak ang pinakamakapangyarihang mandirigma. Tinatanggap ka ng hepe, ngunit sa parehong oras hominin ka. Kinikilala lang natin ang malakas. Kung ikaw talaga ang pinakadakilang mandirigma, patunayan natin. Hinaharap ni Ho ang Bloodstone Challenge, kung saan kailangan mong lumaban. Kasama ang 100 pinakamahusay na mandirigma ng tribo. Isa-isang hindi umatras si Ho. Ang lakas ng lupa ay hindi lamang sa solidity. Ito ay tungkol sa tiyaga. Matapos ang 3 araw at 3 gabi ng walang humpay na away, si Ho ang huling nakatayo. Opisyal na naging elder si Ho, pinakabata sa bansa. Pagkatapos ng maraming buwan, nakumpleto ng bawat isa ang kanyang sariling misyon. Isang araw isang misteryosong mensahe ang dumating sa kanilang mga kamay. Magkita tayo sa banal na kaharian. Isang bagong panganib ang darating. Hindi na kailangang magsalita. Alam nilang lahat na hindi pa tapos ang kanilang kapalaran.
Papunta na sila, maghanda para sa isang bagong kabanata ng pakikipagsapalaran. Nang magtipon ang grupo sa banal na kaharian, napagtanto nilang magulo ang lugar na ito. Ito ay mga hindi pangkaraniwang lindol, pula ang langit, at ang mga kakaibang nilalang na ito ay nasa lahat ng dako. Ipinatawag ng Supreme Elder ang Kai Group, at nagsalita sa nag-aalalang boses na wala ng balanse ang mundo. Ang pagbagsak ng Noxic ay simula pa lamang. Isang mas matandang puwersa ang gumising sa diwa ng kaguluhan. Isa kang primordial entity na umiral mula pa noong una, na nabuklod ng malalim sa kaguluhan. Isang lupain sa gilid ng mundo. Ngunit ang selyo ay humihina, at kung magising ka ng buo, ang mundo ay magiging wala. Para matuto pa tungkol dito, nagpasya ang grupong Kai na pumasok sa magkahalong mundo. Isang lupain ng mga bawal, kung saan ang pinakamalakas lamang ang makakaligtas. Pero pagpasok mo pa lang, inaatake sila ng mga kakaibang madilim na nilalang na ito. Pinaghalong mga hayop sa mundo, mga halimaw na walang tiyak na hugis, patuloy na nagbabago at sumisipsip ng nakapaligid na enerhiya. Napagtanto ko na, hindi sila masusunog ng normal na apoy. Hindi makontrol ng aqua ang tubig sa espasyong ito. At naramdaman ng kanyang kidlat na kapangyarihan na Nab-Alisa, mabuhay lamang, na nagdadala sa kanyang sarili ng parehong liwanag at kadiliman. Kaya nilang labanan ng kaguluhan. Ginagamit mo ang photonic composite para bigyang daan. Tulungan ang koponan na mas malalim sa gitna, at ang gitna ng kaguluhan. Nakahanap ang Kai team ng isang nakalimutang sinaunang lungsod, kung saan itinatago ang mga sinaunang talaan ng Nilay. Doon ay nakilala nila ang isang matandang propeta, ang huling tao na nabuhay pagkatapos ng libu-libong taon. Matandang propeta, huli ka na. Unti-unti kang nagigising, ngunit may isang huling pagkakataon. Sinabi mo na tinatakan ka ng 5 dakilang Diyos, ngunit sa paglipas ng panahon, 4 sa kanila ang nawasak. Mayroon lamang Ant-Onek Sword, 7 nawala sa lupain ng mga patay. Kung mahahanap nila si Ant-Onek, maaari nilang isil ito muli, bago siya tuluyang magising. Pero ang mas nakakatakot, alam mo ang tungkol sa kanilang presensya. Nang umalis sa mundo ang grupo ni Kai, hinarang sila ng isang estranghero, ang iyong mensaherong elepante. Ang elepante ay isang mandirigma sa isang itim na Amerikana. Walang mukha, walang katapusang kawalan. Mantikili, sa tingin mo ba talaga mapipigilan mo ito? Hindi siya matatakan, kaya niyang lamunin ang lahat. Hindi ko alam, pero may tumatawag sa amin. Sagot ni Kai na kumikislap ang mga mata na may determinasyon. Lumapit sa akin na may hawak na lumang libro. Mula sa Kingdom Library, binuksan niya ang isang pahina na may sinaunang mapa. Ayon sa alamat, ito ay isang mystical land, kung saan iniingatan ang pamana ng mga Diyos. Excited ang lahat pero nag-iingat si Emeka. Kung ito ang lupain ng mga Diyos, ibig sabihin, haharapin natin ang mga hamon. Imposibleng isipin. Mahigpit na hinawakan ng nakangiting bata ang kamay niya. Pagkatapos ay mas sulit na pumunta, mas magsisimula ang paglalakbay. Ang grupo ay umalis patungo sa malayong bahagi, kung saan matutuklasan nila ang mga bagay na hindi pa nila nakikita. At harapin ang mga bagong kaaway, mas malakas kaysa dati. Pagkatapos ng mga araw ng paglipat sa masukal na kagubatan, ang walang katapusang step, at malampasan ang maraming maliliit na hamon sa daan. Pangkat ng Kai, sa wakas ay naabot ang mga hangganan ng mystical land. Sa harap nila ay isang malaking pader ng hamog. Napakakapal nito na hindi nakikita. Mula sa loob, may kakaibang umaalulong na hangin. Parang may nakatago, hindi tama ang pakiramdam. Sino ang humipo sa akin? Kung hindi, alam mo kung ano ang nasa loob. Humakbang ako at hinawakan ng hamog. Isang malamig na daloy ng enerhiya na dumadaloy sa iyong katawan. Sa sandaling hinawakan ng bata, isang boses na umaalingaw sa kalawakan. Ang mga nagdadala ng elemental na kapangyarihan. Kayo, handang harapin ang hamon ng mga Diyos. Nagkatinginan ng buong grupo sa mga mata ng AI, at nagkaroon ng determinasyon. Hindi kami pumunta dito para umatras, tulad ng liwanag mula sa iyong mga kamay na nagniningning, taliwas sa makapal na itim na fog. Kaya pumasok na tayo, ngunit tandaan, walang makakabalik hanggang sa matapos ang hamon. The words just cleared the fog na parang napunit, nagbubukas ng landas patungo sa walang katapusang kadiliman. Huminga ng malalim at tingnan ang iyong koponan. Walang nagdadalawang isip, sabay-sabay na pumasok ang lahat. Sa sandaling tumuntong sila sa hangganan ng gates,
Sumara ang hamog sa likod ko. Huminto sa lahat ng paraan pabalik. Pagpasok pa lang ng grupong Kai sa hamog, ang espasyo sa paligid nila ay ganap na nagbago. Hindi na sila nakatayo sa pamilyar na lupa. Ito ay nasa isang tiwangwang na bukid, puno ng mga guho ng isang sinaunang kabihasnan. Ang mga higanteng estatwa ay gumuho. Ang mga templo ay natatakpan ng mga kawad ng liyo at mga bakas ng ang mga sinaunang labanan na lumaganap sa lahat ng dako. Parang pamilyar ang lugar na ito. Inilagay ni Emeka ang kanyang kamay sa isa pang bato, mga sinaunang titik. Ang liwanag ay nagbibigay ng maliit na liwanag. Nagbibigay liwanag sa mga karakter. Tinitigan niya sila saglit at saka nagsalita. Ito ang wika ng mga sinaunang Diyos. Ito ay tungkol sa isang kaharian. Sinumpa ng mga Diyos mismo para sa pagtataksil sa mga batas ng mundo. Anak mo yan. Ito ay maaaring kung saan ang mga elemental na misteryo ay nakatago. Hindi ko maisip, biglang yumanig ang lupa. Mula sa mga bitak ay umaagos ang agos ng kadiliman, upang bumuo ng mga kakaibang nilalang na may kumikinang na mga mata. Ang mga nanghihimasok na walang AI ay pinapayagang mabuhay. Darating ang mga nilalang ng kadiliman. Agad namang pumasok sa laban ng grupo ni Kai. Ang mga madilim na nilalang, hindi tulad ng anumang kaaway na nakaharap ng grupong Kai. Sila, hindi apektado ng mga normal na pag-atake, at maaari itong muling buuin ang sarili pagkatapos maputol. Hindi ka pwedeng lumaban ng ganito. Kailangan nating hanapin ang kanilang mga kahinaan. Sino ang sisiga kapag nakakita ka ng halimaw? Na-freeze lang ako ng yelo ko. Muling ipinanganak kagad. Tumingin ng mabuti si ako at napagtanto. Wala silang nakapirming hugit. Umiiral sila dahil sa enerhiya ng lupaing ito. Pumikit si Lei at nakatutok. Pagkaraan ng ilang segundo, binuksan niya ang kanyang mga mata at sinabing, tanging liwanag lamang ang makakapag-blur sa kadilimang ito. Magmadali ka, ituon ang lahat ng kapangyarihan ng iyong liwanag. Lumilikha ito ng sagradong liwanag. Sumasaklaw sa buong lugar. Ang dilim ay sumisigaw at naglalaho. Ibalik ang katahimikan sa kaparangan. Nakahinga ng maluwag ang grupo ng Kai. Pero bago pa sila makapagpahinga, isang higanteng pintong bato ang biglang bumukas sa harapan nila. Ang batong pinto na humantong sa pangkat ng Kai sa isang higanteng templo. Deep inside ang mga guho, sa loob ng templo ay isang malaking bulwagan. May 7th higanteng estatwa ng mga Diyos. Ang bawat estatwa ay kumakatawan sa isang elemento ng apoy, hangin ng bansa, kulog, liwanag at dilim. Sa gitna ng hall, isa itong malaking pedestal na may kumikinang na hiyas. Nang lumapit ang bata, isang boses na umaalingaw sa kalawakan. Ang mga nagdadala sa loob nila ng elemental na kapangyarihan. Kung gusto mong lumayo pa, patunayan ang iyong sarili sa hamon ng mga Diyos. Agad na nahati ang buong grupo. Ang bawat tao ay hinihila sa ibang espasyo, kung saan kinakaharap nila ang sarili nilang hamon. Si Kai ay itinapon sa isang malawak na dagat ng apoy. Sa harap mo, isang higanteng mandirigma na may baluti ng apoy ang lumitaw. Namumula ang mata ko. Deserve mo ba talaga ang apoy? Na pagmamayari mo. Hindi ko na hinintay na sumagot si Kai. Dumating ang mandirigma upang magpakawala ng napakalakas na suntok. Umiwas si Kai at sumagot. Ngunit napagtanto iyon. Maaaring ubusin ng apoy ng kalaban ang sarili niyang apoy. Ang apoy ay hindi lamang kapangyarihan, kundi kalooban. Naaalala ni Kai ang kanyang mga laban. Nalampasan mo ang iyong mga takot. Tumayo ka mula sa abo. Ituon mo ang lahat ng iyong kapangyarihan. Gawing masunog ang apoy sa iyo. Higit kailanman, hindi lang kami mga fire user. Ako ang apoy. Isang paputok na suntok na tumupok sa fire warrior. Bumukas ang pinto na nagpapahintulot sa tainga na sumulong. Ang ako ay napapaligiran ng walang katapusang karagatan. May lumabas na bose, naiintindihan mo ba talaga ang kapangyarihan ng tubig? Tama na, isang higanteng tsunami ang dumating at tinangay si Aqua. Sinusubukan niyang kontrolin ang tubig para pigilan ito. Ngunit napagtanto na ito ay hindi mapigilan. Ang tubig ay hindi para kontrolin kundi para umangkop. Aqua, relax ang pagkakaisa ng katawan. Sa tubig sa halip na subukang labanan ito. Kaagad, maaari mong kontrolin ang karagatan sa paligid mo. Gawing sandata ng pagkawasa ng ganap na pinagkadalubhasaan ni Aqua ang hamon. Nawawala ang espasyo sa paligid mo, at bumalik siya sa hallway. Ang bawat miyembro ay may kanya-kanyang hamon. May kaugnayan sa kanyang elemento. Kamiseta upang harapin ang isang higanteng lindol. Alamin kung paano maging matatag na pundasyon. Nakulong sa bagyo.
Kailangan nating malaman kung paano kontrolin ang kidlat nang hindi hinahayaang sirain nito ang sarili. Sino ang humipo upang labanan ng isang halimaw? Ang yelo ay hindi maaaring magyelo. Napagtanto na ang yelo ay hindi lamang malamig. Ito ay tungkol sa tiyaga, sina Lei at Ho. Harapin ang hamon ng liwanag at dilim. Intindihin mo yan. Ang dalawang magkasalungat ay hindi kailangang sirain ang isa't isa. Maaari itong maging balanse. Dapat protektahan ng Emeka ang isang kagubatan mula sa pagkawasak. Matutong kumonekta ng mas malalim sa kalikasan. Pagkatapos ng lahat ng hamon, bumalik sila sa hallway kung saan nagsisimulang kumikinang ang hiyas sa pedestal. Kapag hinawakan ng grupo K ang hiyas, isang alon ng enerhiya na nagliliwanag. Nararamdaman ng bawat isa ang elemental na kapangyarihan sa kanyang sarili ay pinalalakat para dumami. Ngunit sa sandaling iyon, nag-crack ang gitnang rebulto. Isang kakaibang nilalang ang lumabas. May dalang nakakatakot na hangin. Sinong nang ahas na gisingin ako? Tumayo si Kai at ang kanyang koponan na handang lumaban. Ang pakikipagsapalaran na ito ay nagsimula pa lamang. Kapag ang Kai group cranes sa hiyas, isang alon ng enerhiya na nagliliwanag, nararamdaman ng lahat ang kapangyarihan. Hinahanap ang elemento sa akin para dumami. Ngunit sa sandaling iyon ay nag-crack ang gitnang estatwa. Isang hindi kilalang praktikal na hakbang. May dalang nakakatakot na hangin. Sino ang gumising sa akin? Ang mga lalaki at lalaki ay nakabakap na handang lumaban. Mula sa fracturing statue na maaaring gawin ng pinakamataas, natatakpan ng salit-salit na liwanag at dilim. Ang niebe ay may mga mata na nagniningas na parang dalawang araw. Parang kulog ang bose. Ako si Astra, ang huling bantay pinto ng banal na kayamanan. Kung gusto mong magkaroon ng ganitong kapangyarihan, patunayan mo ang iyong sarili. Kaagad, pagtatasa na naglulunsad ng daloy ng enerhiya upang lumikha, napaatras ang grupo ni Kai. Sigaw ni Kai lahat lumaban ng husto. Ang panganib ay hindi ang karaniwang kaaway. Ang buong grupo ay sumabak sa labanan. Bawat isa sa inyo ay gagawa ng todo para harapin si Astra. Kahit gaano pa sila kalakas, Astra pa rin. Ang nakatayo pa rin sa dulo ay walang malalim na sugat. Napagtanto nilang hindi nila kayang talunin si Astra sa pamamagitan ng isang pag-atake. Nagsalita si Lei. Ang karanasan ay ang katotohanan ng balanse. Lamang kung tayo ay perpektong mag-coordinate, saka lang tayo mananalo. Ang bawat miyembro ay gumagamit ng sarili nitong elemento upang pagsamahin sa iba. Ang mga lalaki at aqua ay lumikha ng tuloy-tuloy na apoy. Isang sobrang init na apoy. Ang t-shirt at t-shirt ay pinagsama sa isang kalituhan magpakailanman. Lumilikha ng kidlat sa matibay na lupa. Gumagamit ang light at Ho ng absolute light. Hayaang maging isa ang liwanag at dilim. Ang pinakamakatwirang enerhiya ay nagpapabagal sa Astra. Napatunayan mo ang balanse. Ang banal na kapangyarihan ay sa iyo. Natutunaw ang Astra na nag-iiwan ng maliwanag na gate na nakabukas. Naglakad ang grupo sa gate at lumitaw sa isang mahiwagang lupain. Elemento ng Holy Land. Narito ang 7 kondisyon na maaaring maging kalabisan. Labis na naglalabas ng purong enerhiya. At kapag dinuraan sila ng grupo, puno ng kapangyarihan ang kanilang mga katawan. Ang mga elemental na marka sa kanila ay kumikinang. Nararamdaman ng Kai ang paa ng Diyos ng apoy. Maaaring kontrolin ng apoy ng aqua ang mga alon ng karagatan magpakailanman. Ang bawat isa ay nagbabago ng kanilang kapangyarihan sa isang bagong antas. Ngunit hindi ko nasiyahan ang bagong kapangyarihan. Umalingaw-ngaw ang isang lindol, isang boses mula sa kung saan. Ang kapangyarihang ito ay hindi lamang isang pagpapala, ito ay isang salita. Lumilitaw ang isang sinaunang kaluluwa. Sa anyo ng isang matandang Diyos ng Zen. May malalim na mata. Maaari kang maging isang tagapagligtas o digmaan ng pagkawasa. Isang sinaunang puwersa na mas nakakahawa kaysa sa Nerot. Maghanda na tayo bago sumagot ang Kai team. Nawawala ang kaluluwa. Nag-iiwan ng pakiramdam ng kawalan ng kapanatagan sa kanilang mga puso. Ang grupo ni Kai ay umalis sa Holy Land at bumalik sa totoong mundo. Ngunit sa sandaling bumalik sila, isang shock news land transmission, isang kaharian na nalipol sa magdamag. Pagdating nila sa pinangyarihan, ang natitira na lang ay abo at dilim, isang liham na muling itinatag sa gitna ng mga durog na bato. Ang pinakamalakas na dumating sa madilim na lungsod. Kung hindi, lulubog ang mundo sa kaguluhan. Walang nakakaalam kung nasaan ang Black City. Ngunit alam nila ang isang bagay, isang bagong kaaway ang lumitaw. Sinimulan ng grupo ni Kai ang paghahanap para sa Dark City. Sa daan, marami silang pagsubok na kinakaharap. Kailangan nilang tumawid sa hindi nakikitang disyerto, kung saan hindi ito patuloy na nagbabago.
kilalanin ng isang sinaunang tribo na nagsiwalat na ang Black City, dating sentro ng may sungay ang isang sibilisasyon, harapin ang isang hukbo ng mga halimaw, ang mga kontrolado ng kadiliman, tuklasin ang gate na patungo sa Black City. Ngunit upang palawakin ito, dapat nilang labanan ng isang sinaunang dragon. Pagkatapos ng isang dramatikong labanan, ibinaba ng Kai team ang dragon at binuksan ang gate sa Black City. Pero pagpasok mo pa lang, napagtanto nila ang isang kakilakilabot na katotohanan. Ang Black City ay hindi lamang isang kaharian. Ito ay isang buhay na nilalang, grupo ng mga batang lalaki na naggalugad sa kakaibang lungsod na ito. Kung saan humihinga ang bawat kalye, bawat gusali, nalaman nila iyon. Ang kahariang ito, dati ay isang lugar kung saan ang kapangyarihan ng lahat ng mga elemento ay puro. Ngunit sa ilang kadahilanan, ito ay Buddha at naging isang malalim na madilim na puddle. Sa panahon ng investigasyon, tinambangan sila ng isang misteryosong grupo ng mga mandirigma. Ang suicide bomber ay ang Blackguard, ang maling kamay ng pinuno ng Black City. Isang boses mula sa itaas. Ang mga bagay ay sa wakas ay darating. Matagal na akong naghihintay. Mula sa kadiliman ay lumabas ang isang lalaki, nakasuot ng itim na baluti. Ang mga mata ay kasing lalim ng itim na universo. Ako ang Noxic Dark Lord. Boy Kamaobo, siya ang Sam-Ire sa kaharian. Tumawa lang si Noxic, simula pa lang ako. Ang tunay na bangungot ay darating pa. Ang Noxic ay hindi isang normal na kaaway. Ang paradahan ay hindi lamang kapangyarihan ng kadiliman. Maaari din itong manipulahin ang mga elemento ng ibang tao. Gawing sandata ang kapangyarihan ng grupo ni Kai laban sa kanilang sarili. Sinubukan ni Kai at ng kanyang mga kasamahan na lumaban. Ngunit ang kapangyarihan ng kontrol ay napakalaki. Walang salita, inilunsad niya ang kanyang unang pag-atake. Isang matinding labanan ang sumiklab, ngunit mabilis na natauhan ng CA team. Ang mga elepante ay hindi matatalo ng mga pag-atake. Karaniwan ang bawat suntok ay dumadaan sa kanya, na parang wala siya. Si Lei lang ang nakakahawak ng mga elepante. Sa pamamagitan ng tigre raw kuwang larawan. Ngunit naramdaman din niyang naubos ang kanyang kapangyarihan. Sa tuwing umaatake sila, napansin ni Kai ang hindi magandang sitwasyon at nag-utos ng retreat. Hindi humabaw lang elepante, nakatayo lang at bamulong. Nauubos na ang oras mo. Pagkatapos maalis ang mga elepante, group Kai sa lupain ng mga patay. Hawak daw nito ang Ant-Onyx sword. Ngunit ang lugar na ito ay hindi katulad ng anumang nakita nila. Ito ay isang wasak na mundo, kung saan ang kaluluwang gumagala ay hindi kailanman nagpapahinga. Inaatake sila ng mga sinumpaang espiritu, ngunit ginagamit ni Aqua ang kapangyarihan ng Dragon Spirit upang lumikha ng isang protection na hadlang. Pagkatapos ng mga araw ng paghahanap, sa wakas ay natagpuan nila ang Ant-Onyx sword sa isang higanteng slab ng bato. Ngunit nang sinubukan ni Kai na bumunot ng espada, isang boses na umaalingaw sa iyong isipan. Deserve mo ba talaga itong espada? Bigla, nawala ang buong mundo sa paligid niya at kinaladkad si Kai. Sa isang ilusyon, natagpuan ni Kai ang kanyang sarili na nakatayo sa gitna ng isang nagniningas na larangan ng digmaan, kung saan lumalabas ang mga bersyon ng iyong nakaraan, mula sa isang mahinang bata, sa isang mandirigma na kasing lakas niya ngayon. Ang mga bersyon na ito ay patuloy na umaatake sa iyo. Pilitin kang harapin ang lahat ng iyong mga takot, pagdududa at pitong kabiguan sa nakaraan. Kung tatanggapin mo lang ang buong tao, parehong lakas at kahinaan, kinilala ka ng Ant-Onyx Sword God bilang may-ari nito. Nagising si Kai na may hawak na itenes. Pakiramdam ko ay walang katapusang pinagmumulan ng kapangyarihan. Dumadaloy ito sa aking katawan. Sa sandaling umalis ang grupong Kai sa lupain ng mga patay, naghihintay ang elepante. Hayaan mong isipin mo iyon. Kung makuha mo ang espada, maaari kang manalo. Sa pagkakataong ito, gumagamit si Kai ng itenes para lumaban. At nangyayari ang magic. Nasaktan ang elepante. Nagpatuloy ang labanan at sa wakas ay natalo ang mga elepante. Pero bago siya mamatay, tumawa lang siya. Hindi mo pa rin maintindihan. Nagising ka na nang bumalik ang Kai sa banal na kaharian. Nasaksihan nila ang isang kakilakilabot na eksena. Napiunit ang langit at nagigising si Ni. Ang mga lupain ay nawawala sa kawalan, at maging ang liwanag ay naaakit sa kalawakan. Madilim, isang opsyon lang ang ibinigay sa amin ng High Priest. O sirain ito ngayon. Ngayon o hayaan niyang lamunin ang buong mundo. Panoorin ng Kai ang mga kasamahan sa koponan na humihigpit sa Ant-Onyx. Maglalaban tayo, at kaya magsisimula ang huling labanan. Ang buong grupo ay nakipag-away sa iyo, ang nilalang ng kaguluhan at kawalan.
Ang basag na langit, natunaw ang lupa sa ilalim ng kanyang kahangahangang kapangyarihan. Kai swinging an onyx sword god. Ilunsad ang pinaghalong banal na apoy, ngunit agad na nilamon ang apoy. Sinusubukan ni Aqua na takpan ang langit ng isang hadlang, ngunit ang kanyang tubig ay sinipsip sa walang katapusang espasyo. Tumatawa ka, mga butil ka lang ng buhangin sa batis. Ang kaguluhan ng paglaban ay walang kabuluhan. Sa tamang panahon, lumilitaw na ang mga hybrid ay nag-activate ng photo-optical composite. Bigyan ng pagkakataon ng grupo ni Kai na gumanti. Napagtanto iyon ng grupo K. Ang kapangyarihan lamang ay hindi makakatalo sa iyo. Nagbabago sila ng taktika. Pinagsasama ang t-shirt at t-shirt upang lumikha ng kidlat. Gamit ang kidlat upang ilipat ang enerhiya ng mundo. Gumagamit si Hu ng ganap na kadiliman. Lumilikha ito ng antimatter void upang ihiwalay ang ilan sa iyong kapangyarihan. Pinagsasama ng Emeka at Ice ang buhay ng halaman at hilera ng yelo. Ganap na nagpapabagal sa malawak na lan ng kawalan. Pero hindi ka kumikibo. Itinaas lang niya ang kanyang kamay at napunit ang kalawakan. Ang sirang bagay. Group K is all out pero hindi ka pa rin ma-overwhelm. Biglang lumabas ang punong pari. Tumayo sa harap ko na may matatag na mga mata. Sige mga anak, ito ang laban ko. Inactivate niya ang time seal. Huwag mong isakripisyo ang buong buhay mo para maantala. Galit kang umuungal kapag nakulong ka sa kulungan. Ngunit ang selyo ay tumagal lamang ng isang oras. Alam iyon ng buong grupo. Ito na ang huling pagkakataon natin para talunin siya. Nararamdaman ng Kai ang sword Antanis na nagniningning. Parang gusto ka nitong dalhin kung saan. Ang buong grupo ay nagpapatuloy sa kutob ni Kai at hanapin ang mga labi ng mga Diyos kung saan nakaimbak ang timpla. Sinasabi sa atin ng Biblia kung paano ka sisirain magpakailanman. Ayon sa alamat, matatalo ka lang sa magkahalong paghuhusga. Isang pamamaraan na pinag-iisa ang lahat ng enerhiya ng mundo. Ngunit gamitin ito, ang isa sa kanila ay kailangang isakripisyo ang kanyang sarili ng buo. Maging isang walang katapusang mapagkukunan ng enerhiya para sa suntok. Natahimik ang buong grupo sa harap ng malupit na kalagayang ito. Higpitan ang iyong mga kamay. Gagawin ko yan. Nilagay ni Lei ang kamay niya sa balikat niya at umiling kaya ako. Nagdebate ang buong grupo, ngunit nagpa siya si Lei. Alam mo na ikaw ang tulay, sa pagitan ng liwanag at dilim. Ikaw lang ang makakapagbalanse ng enerhiya ng tigre. Orihinal na pas siya, kahit masakit, tanggap ng lahat. Bago ang huling labanan, ang grupo ay nagkaroon ng isang tahimik na sandali na magkasama. Ako Chole sa kahabaan ng Letwilong, isang bagay na nagpoprotekta sa kaluluwa. Spray Chole dugong Peyo Chow, naglalaman ng purong lakas ng kulog. Hinihigpitan ng Kai ang iyong kamay. Magkita tayo aking kaibigan. Tumawa ng mahina si Lei, walang katapusan, forever maanghang. Bagong simula pa lang, tapos na ang oras ng selyo. Ikaw ay ganap na gising. Ang kanyang kapangyarihan ay nagpapayanig sa buong mundo. Si Kai at ang partido ay sumabak sa huling labanan. Panatilihin ni Lei buhayin ang halo-halong hilaw na paghatol. Pagdating ng panahon para magdesisyon, ang hybrid ay natutunaw sa liwanag, sa itenes at bitawan ng pinaghalong paghatol. Isang maliwanag na liwanag ang tumagos dito. Sumisigaw ka na bumagsak ang katawan niya. Napalunok sa sarili nitong kaguluhan. Bumalik sa kapayapaan ang mundo. Pero wala na si Lei. Pagkatapos manalo, ang grupo ng Kai ay bumalik sa banal na kaharian, ngunit hindi sila nakapagdiwang. Nawala ng bayani ang mundo. Ang mga tao ay nagtatayo ng isang alaala para sa Liv, kung saan nagtatagpo ang liwanag at dilim. Tumayo ang bata sa harap ng tahimik na stela. Baka ilagay ang itenes sa lupa. Bamulong ka na, tama ka. Hindi ito ang katapusan, isang bagong simula lamang. Pagkatapos ng digmaan, ang mga kaharian ay nagtutulungan upang muling itayo ang mundo. Inanyayahan si Kai na maging tagapagtanggol ng banal na kaharian. Pero tumanggi ka, gusto mong ipagpatuloy ang paglalakbay. Alamin, tingnan kung may paraan para buhayin ito. Aquathon. At ang iba ay may sariling mga pagpipilian. Pero nangako silang lahat, lagi tayong magkakasama kapag kailangan. Isang araw nakatanggap kami ng kakaibang signal mula kay Itenes. Tumuturo ang liwanag nito sa malayong direksyon. Isang lupain na hindi pa natuklasan. Alam mong hindi pa tapos ang paglalakbay. Isang maliwanag na liwanag ang tumagos sa hiyawan na ito. Nagkawatak-watak ang kanyang katawan. Napalunok sa sarili nitong kaguluhan. Bumalik sa kapayapaan ang mundo. Pero wala na si Lei. Pagkatapos manalo, ang grupo ng Kai ay bumalik sa banal na kaharian, ngunit hindi sila nakapagdiwang.
Nawala ng bayani ang mundo. Ang mga tao ay nagtatayo ng isang alaala para sa live, kung saan nagtatagpo ang liwanag at dilim. Kaysa harap ng stela, tahimik na inilagay ang e-tennis bar sa lupa. Bulong mo kapag tama ka. Hindi ito ang katapusan, isang bagong simula lamang. Pagkatapos ng digmaan, ang mga kaharian ay nagtutulungan upang muling itayo ang mundo. Inanyayahan si Kai na maging tagapagtanggol ng banal na kaharian. Pero tumanggi ka, gusto mong ipagpatuloy ang paglalakbay. Alamin, tingnan kung may paraan para buhayin ito. Aquathon, at ang iba ay may sariling mga pagpipilian. Pero nangako silang lahat, lagi tayong magkakasama kapag kailangan. Isang araw nakatanggap si Kai ng kakaibang signal mula kay Itenes. Tumuturo ang liwanag nito sa malayong direksyon. Isang lupain na hindi pa natuklasan. Alam mong hindi pa tapos ang paglalakbay. Kai head mga airline, kung naririnig mo ako, gumising ka. Hindi sumagot si Lei. Naglabas ka lang ng magkahalong hatol. Space sa ganap na kadiliman. Ang Kai ay gumiling ng mga ngipin nito. Ang swinging e-tennis ay nag-trigger ng Holy Fire Judgment Stab. Sa kadiliman ni Lei, huminto ang isang ilaw na sumiklab kay Lei. Ang bahagi ng iyong kamalayan ay bumalik. Natigilan si Lei sa suntok ni Kai. Tumingin ka sa iyong kamay. Pinagmasdan niya ang pagtulo ng dugo at nagsimulang maalala si Kai. Anong ginawa niyo, Guy? Ngunit sa sandaling iyon, hindi ka pinakawalan ng cobra. Isang boses sa aking ulo. Akala mo madali mo akong matatakasan. Muling lumabas ang kadiliman ng saw na sinusubukang lamunin si Lei. Ngunit agad na ginamit ni Kai ang crystallized na tigre. Para i-seal ito, mahina ang kanyang hininga, ngunit naligtas siya. Matapos iligtas ang grupong Lei, Kai ay bumalik sa banal na kaharian. Ngunit ang cobra ay hindi pa nawawala. Kahit na ito ay naligtas, dala ko pa rin ang marka ng kadiliman. Okay ka lang ba? Tanong ni Aqua kay Lei kung umiling lang siya. Nararamdaman ko pa rin ito sa akin. Alam mong hindi titigil ang cobra. Balang araw babalik ito para bawiin ka. Iniligtas ko ang liwanag. Alam ng mga lalaki na ito ay simula pa lamang. Ang mga ulupong ay hindi maaaring ganap na masira. Pansamantala lang itong bumababa. Tumingin ako sa abot tanaw, puno ng determinasyon ang mga mata ko. Kung ito ang ating kapalaran, pagkatapos ay haharapin natin ito. Patuloy ang paglalakbay, ngunit sa pagkakataong ito hindi lang sila bayani. Sila ay naging mga buhay na alamat. Matapos iligtas si Lei mula sa mga kamay ng kaguluhan, ang grupo ng Kai ay nagpapahinga sa banal na kaharian. Ngunit ang pakiramdam ng kapayapaan ay hindi nagtatagal. Isang araw kapag lumubog ang araw, biglang naging pula ang langit, parang dugong nagpapakulay sa langit. Isang malalim na boses ang umalingaw-ngaw mula sa malayo. Sa tingin mo ba mababago mo ang iyong kapalaran? Mula sa himpapawid ay lumilitaw ang isang higanting nilalang. Isang madilim na anino na may kumikinang na mga mata. Suot ang absolute cobra armor. Kinagat ng Kai ang mga ngipin nito na handang lumaban. The entity in front of them na nagsasabing sila si Nick, mga kinatawan ng cobra. Maaari mong iligtas ang isang tao. Ngunit ikaw, hindi mo mababago ang kalikasan ng mundo. Taas kamay ni Nick, lumilikha ng isang bagyo ng enerhiya na lumilipad. Lahat ng mga kawal ng banal na kaharian. Agad na sumugod ang Kai sa pag-atake. Ngunit ang kanyang espada ay napigilan ng isang daliri. Patunayan natin, kwalipikado ka bang hominin ako? Si Nick ay hindi isang normal na kaaway. Bawat pag-atake niya, lahat ay nagdadala ng dalisay na enerhiya ng cobra. Maaaring neutralisahin ang pag-atake ng grupong Kai. Nilikha ng Aqua ang Dragon Warrior. Nawasak agad. Pinakawalan ng parusa ni Tianloy. Pero ngumiti lang si Nick at hinihigop ito. Kahit na ito ay naligtas, ngunit sa harap ni Nick, nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang dibdib, na parang hindi ka binitawan ng cobra. Ginamit ni Kai ang lahat ng kanyang lakas upang buhayin ang paghatol ng banal na apoy. Ngunit sa sandaling tumama ang suntok kay Nick, walang nangyari. Masyadong malakas si Nick. Iyon ang pinagkaiba namin. Itinaas niya ang kanyang kamay at sa isang snap ng kanyang daliri, ang buong grupo ay natangay ng daan-daang metro ang layo. Pakiramdam ng Kai ay halos mabali ang iyong mga buto. Pero sinusubukan pa ring tumayo. Hindi natin siya matatalo sa ating kasalukuyang kapangyarihan. May boses sa isip ni Kai ngayon. Hindi ka pa handa, pero may paraan pa rin. Pagkatapos ng labanan kay Nick, napilitang umatras si Kai. Pumunta sila sa walang katapusang kalaliman. May hawak daw itong mga bawal na libro na makakatulong sa kanila na maabot ang kanilang sukdulang kapangyarihan.
Ngunit upang makuha ito, kailangan nilang harapin ang bantay pinto ng bangin. Isang gawa-gawang nilalang na hindi alam ang pinagmulan. Nabuhay ng libu-libong taon. Napatingin sa kanila ang gatekeeper. Walang laman ang kanyang mga mata ngunit puno ng dignidad. Kung gusto mo ang kapangyarihang ito, dapat mong isakripisyo ang iyong pinakamahalagang bagay. Hinawakan ni Kay ang kanyang kamao. Kaya subukan natin. Ngumiti ang gatekeeper at nagtaas ng kamay. Magsisimula na ang hamon. Ang bawat tao sa grupo ay hinihila sa isang ilusyon. Saan? Kailangan nilang harapin ang kanilang pinakamalalim na takot. Nakita ni Kay ang sandaling nawalan siya ng pamilya. Ramdam mo ang sakit ng araw na iyon. Nakita ni Aqua na nawasak ang kanyang tinubo ang bayan. Wala kang magagawa. Hybrid na nakaharap sa sarili niyang magulong pagkatao. Kung saan pinagtawanan ka niya. Akala mo nakatakas ka sa akin. Kung hindi sila makapasa sa pagsusulit, mananatili sila dito magpakailanman. Tumanggi ang bata na sumuko sa nakaraan. Sumigaw ka at buhayin ang kaguluhan. Sinunog ng apoy ang lahat ng mga ilusyon sa kanyang harapan. Hindi na ako ang mahinang bata noon. Dinaig din ng mga tao ang kanilang mga ilusyon. Nang magising sila ay tumango ang bantay pinto. Buti na lang handa ka na. Sa huli, nakuha ng grupo ni Kay ang ipinagbabawal na libro. Ngunit nang buksan nila ito, upang matuklasan ang isang kakilakilabot na katotohanan, upang maabot ang sukdulang kapangyarihan, dapat tanggapin ng isang tao sa grupo, maging host ng Cobra. Kung gagamitin nila ang ipinagbabawal na pamamaraan na ito, ang isang tao ay isasakripisyo. Natigilan ang buong grupo. Gagawin nila ang lahat para matalo si Nick. Ngunit sulit ba ang pangangalakal ng isang tao sa grupo? Walang gustong magsakripisyo ng tao. Pero biglang humakbang si Lay para gawin ko. Natigilan ang lahat. Parang hindi mo na kailangan. Alam kong mahilig akong ngumiti, pero nasa akin pa rin ang kalituhan. Kung may AI na kayang kontrolin, ako lang. Walang makakatutol. Nakakuyumang kamay na kamao namumula ang mga mata ng kamay. Maglalaban tayo. At pangako hindi kita hahayaang mawala. Magsisimula na ang isang labanan upang magpasya sa kapalaran ng mundo. Natapakan ni Lay ang sinaunang mesang bato sa gitna ng ritual. Ang mga utos sa iyong katawan ay nagsisimulang lumiwanag. Bawat jet ng itim na hangin na nagliliwanag sa paligid. Napabuntong hininga ang mga lalaki at lahat. Kapag nagsimula na ang ritual, walang AI ang makakapigil. Binibigkas ng bantay pinto ang isang sinaunang spell. Nanginginig ang lupa. Pagdating ng dilim, ang sakripisyo ay magiging tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Bawat liwanag na karakter, umiikot ang liwanag kay Lay. Ito ay naging isang mahiwagang kadena na nagbubuklod sa iyo. Isang RH Lay na sumisigaw sa sakit. Nagigising na ang Cobra sa loob mo. At sa mismong sandaling ito, mayroong napakalaking daloy ng gas. Ibinaling ng gatekeeper ang kanyang mga mata na kumikinang na pula. Mga tanga, sa tingin mo ba tutulungan kita? Inilibot ng Kai ang mga mata nito. Hindi siya tagapagtanggol. Parte siya ng kaguluhan. Ngumisi ang gatekeeper at nagtaas ng kamay. Ang hybrid ay hindi magiging host. Siya ang magiging lakas ko. Sinabi niya na sinira niya ang mga tani kala kay Lay. Absorb ang lahat ng enerhiya na lumalabas sa iyo. Magsisimula ang isang mortal na labanan. Inihagis ni Kai ang kanyang espada. Parang gatekeeper na simpleng pagtataas ng daliri. Natapon ang buong katawan ni Kai. Aqua at puwersang pagsasanib ng suntok. Ngunit lahat ng mahika ay hinihigop niya. Masyado kang mahina. Pero ipapakita ko sa'yo. Ano ang tunay na kawalan ng pag-asa? Ang bantay pinto ay nagbabago sa madilim na Diyos ng kadiliman. Nakabuka ang mga higanteng pakpak. Ginagawa nitong madilim ang buong espasyo. Sa sandaling naisip ng lahat na sila ay nawala, liwanag buksan mo ang iyong mga mata. Ang iyong mga mata ay ganap na naging dilaw. Enerhiya mula sa ang kaguluhan at ang banal na kanon ay nagsasama. Tumigil ka. Tumutunog ang malalambot na salita, ngunit niyanig nito ang buong espasyo. Nakataas ang kamay ni Lay at sumabog ang isang higanteng poste ng ilaw. Kinatok ang gatekeeper. Ginaisang na ni Lay ang kanyang buong kapangyarihan. Lumuhad ang gatekeeper sa gulat. Hindi mo ito makokontrol. Parehong Cobra at Santo. Lay ngumiti lang hindi natin sila kontrolado. Tinatanggap namin sila. Isang globo. Lumitaw ang liwanag at dilim sa kanyang mga kamay. Sublime Supreme halo-halong paghatol. Pinawi ng sumasabog na globo ang buong espasyo. Burahin ang gatekeeper sa realidad. Nang mamatay ang ilaw, isang kaparangan na lang ang natitira. At ang mga batang nakatayo doon ay buhay pa. Nagtakbuhan ang lahat kay Lay na paluhod siya sa paghinga. Sinundo ka ni Kai. Ayos ka lang ba? Mahinang tumawa si Lay. Siguro, ngunit ang kapangyarihang ito ay hindi sa akin.
Ito ay ng parehong puwersa. Kung tatayo ka at tumingin sa malayo, siguro kailangan ko nang umalis. Natigilan ang buong grupo. Nagpasya si Lay na umalis sa grupo. Pumunta sa ibaba upang makahanap ng isang paraan upang makontrol ang bagong kapangyarihan. Hinawakan ni Kay ang kanyang kamao. Ayokong makipaghiwalay, pero alam mong ito ang dapat gawin ni Lay. Bago umalis ay bumalik si Lay na nakangiti. Malapit na tayong magkita muli. Sabi ko na wala ka sa ulap ng bangin. Nakakaramdam ng kawalan ng laman ang Kay. Ngunit alam mo na ang paglalakbay ay hindi pa tapos. Pagkatapos maghiwalay ng lift, nakatuon ang grupong Kay sa pagsasanay. Para paghandaan ang laban nila ni Nick, pinahusay ni Kay ang Holy Fire Sword, pagsasama ng mas madilim na enerhiya, upang maperpekto ang bagong pamamaraan. Pinahuhusay ng Aqua ang kakayahang magpatawag. Sa pamamagitan ng pagsasama sa Diyos ng Spandex, ay upgrade ang carpet ng Tianloy. Maaari itong tumama sa lahat ng mga depensa. Lumipas ang isang buwan, handa na sila, isang araw na basag ang langit. At isang mensaheng umaalingaw sa buong mundo. Tapos na ang oras mo. Kilalanin ako sa tuktok ng kaguluhan kung saan nagtatapos ang lahat. Handa na si Nick para sa huling laban. Nakakuyom ang mga kamay ng mahigpit at nagniningas na mga mata. This time tatapusin na natin ang lahat. Ang grupo ni Kay ay umalis sa banal na kaharian at nagtungo sa tuktok ng kaguluhan. Kung saan magaganap ang huling labanan. Sa daan, nakasalubong nila ang mga dating kaibigan. Ang mga sundalong kasama nila, lahat ay handang lumaban. Nakatayo si Kay sa isang bangin na nakatingin sa abot tanaw. Ito na ang huling laban. Ang laban mo kay Nick ang magpapasya sa iyong kapalaran. Ang mundo pagkatapos ng mahabang paglalakbay. Sa wakas ay tumuntong ang grupo sa tuktok ng kaguluhan, kung saan nagtatagpo ang liwanag at dilim. Ang tumataas na kabundukan, nababalot ito ng magulong enerhiya. Ang kulog ay patuloy na bumabagsak at ang lupa ay nanginginig. Nagbitak ang langit na parang namamatay ang mundo. At ang gitna ng tuktok ng bundok, isang higanteng gate ng itim na bato. At ang Holy Sea ay nagbubukas. Sa likod nito naghihintay si Nick. Binunot ni Kay ang kanyang espada at lumingon sa kanyang kasama. Tara na, bago pa ako makalaban ni Nick, ang grupo ni Kay ay pinigilan ng 4 na misteryosong kabalyero. Chaos Rider na kumokontrol sa dilim at oras. Master ng Night Saint ang Light Magic. Kabalyero ng digmaan. Isang walang kamatayang mandirigma ng walang katapusang kapangyarihan. Knight ng pagkasira na kayang sirain ang lahat ng nabubuhay na bagay sa isang stroke. Kung gusto mong puntahan si Nick, kailangan mo muna kaming lagpasan. Labanan 4 na pagsabog. Hinarap ni Kay ang Chaos Knight, isang lalaking may kakayahang manipulahin ang purong kadiliman. Ang bawat pag-atake ni Kay ay hinihigop sa pinsala. Kung walang karibal, tila walang talo. Hindi mo maaaring putulin ang isang bagay na wala. Pumikit si Kay at tumutok. Walang invisible kung mararamdaman natin. Isinaaktibo mo ang mata ng apoy, tingnan sa kadiliman. Slash isang suntok sa pamamagitan ng kabalyero. Agad na winasak ng nagniningas na espada ang kalaban. Hinarap ni Aqua ang Holy Knight na kayang kontrolin ang purong liwanag. Sa kabila ng lakas ng tubig, dehado ang Aqua bago ang napakabilis na pag-atake ng kalaban. Ngunit hindi ka pinanghihinaan ng loob. Ang ilaw ay maaari ding baluktot sa ilalim ng tubig.